Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news spreader sa balat na YouTube, ang nag-iisa, ang walang katapat, Boss Dada. At your service, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Magandang linggo sa inyong lahat, mga Banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay? Today is Sunday, August 16, mga bossing. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga, walang utak, mga gunggong at utak galunggong, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, sweet, salot, putok sa buhin, dot palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga maligno, impakto, masasamang espiritu, mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas. Ayan na. Happy Sunday, it's Sunday everyone. Nakapagpahinga pa ang lahat ngayong weekend. Happy Kadayawan Festival dito sa Davao City. Hindi ako umattend ng hindi ako umattend ng tawag dyan. Hindi ako umattend ng parada kanina kasi medyo late. Medyo late na kami naghiwa-hiwalay ni Mayor Kumpare Baste Duterte, Sebastian Duterte. Late na eh. Oo, late na. Oo, kasi kahapon nagkaroon kami ng kwentuhan, fellowship. Sinelebrate namin yung birthday ni Banat Bay. Oo, kasi birthday niya nung nakaraang linggo. Oo, so sinelebrate namin dito. Siyempre kasama ang ating pinakamamahal na mayor, na future president ng Pilipinas. Grabe! Mamaya makakasama natin ulit si Mayor. Aattend tayo doon sa Indak. Yung Indak, yung kompetisyon niya ng mga magagaling na mga nagsasayaw-sayaw dito sa Mindanao. Mga representante yan ng mga dance community. Isa yan sa pinakamalaki at inaabangan na na event sa Kadayawan. At ngayong araw na ito yung huling araw ng selebrasyon ng Kadayawan dito sa Davao. And we are privileged to have been invited. Privilege tayo that we were invited by the city government of Davao to attend. Kasama natin si Banat Bay. Wala lang yung mga kasama naming Banateros kasi si Sir Jack binyag nung kanyang anak, hindi nga kami naka-attend ni Banat Bay magkukumpare ang Banateros diyan sa binyag ng anak ni Sir Jack Argoats. Ay, ang dami naming napagkwentuhan ni Mayor Baste. Kahit nga may trangkaso pa ako, talagang hindi ko pinalagpas kasi sobrang busy ng ating Mayor, future President Baste Duterte. Syempre, hindi natin papalagpasin yung invitation niya for dinner. Kaya nagpunta tayo kahit tayo'y medyo ngongo, ganyan, inuubo, nilalagnat, go lang. Pagkatapos, kumain pa tayo ng malulupit na mga prutas dyan sa Coastal Road ng Davao City dahil merong perya diyan. Merong malaking perya, fair, food bazaar, lahat nandiyan dyan. Tas kaliwat kanan ang mga fun runs ngayon na ino-organize dito. Pero tapos na yata yung mga tatlong full marathon yon, mga 42 kilometers. Grabe. Nanay Morning Dew, good morning. Blessed Sunday to you. Hinahanap ka sa akin ng anak mong si Buster TV. Hindi ka na daw nagpaparamdam sa kanya. Nag-aalala siya. Sabi ko, wag ka mag-alala. Si Nanay Morning Dew, busy yun magbilang ng pera. Mali-maleta kasi ang pera niyan dyan sa Tarlac. Sabi nito ni Amfaith, Boss Dada, bawal po kayo magkasakit. Wala nang magmumura sa mga demonyo sa Pilipinas. Of course. Boss Dada, kumusta na ang 6 packs mo? Okay naman. Sumobra na nga, nasobrahan na naging siyam na 9 packs na. Ayop, 9 packs. Para na naging pack silika. Ano nga masasabi ninyo dyan sa mga packs silika? Ito nga si Nanay Morning Dew, parang lilipat na sa lilipat na si Nanay Morning Dew from Tarlac. Ayaw niya ng pack silika, pupunta na siya sa Forbes Park.
Happy Sunday. God bless everyone. So mamaya, pupunta tayo dyan sa may Coastal Road. Alas 6 ng gabi, nandiyadyaan kami. Mga banateros, magkita-kita tayo ha. Si Banat Bay, makikita nyo yan, palakad-lakad. Oo, tapos meron lang tayong lunch date later. Meron tayong restaurant na in-invite tayo na i-vlog daw namin ni Banat Bay. Abangan nyo yan ha. Boss Dada, nag-live pa sila kanina sa Kadayawan Parade. Ang aga kasi nung Kadayawan Parade. Oo, tinanong ako kagabi ni Mayor, punta ka ba ng Kadayawan Parade, Boss D? Sabi ko, anong oras yan, boss? 6 o'clock in the morning. Ay, sabi ko, matutulog pa lang ako niyan. Hindi pa, sabi ko, Mayor naman, alas 2 na, magkakasama pa tayo. Ano yan, kasalanang mortal sa banateros ang gumising ng maga. Kaya sabi niyo, sige, mamayang gabi na tayo magkita-kita. Mamayang gabi, ilalive natin yung napakagandang dance competition na yan. Kaya lang may copyright yan. Sigurado kung may copyright yan. Pero okay lang, sa Facebook ko na lang ilalive. Okay, live ko na lang sa Facebook para mapanood ninyo ha. O mag-follow kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV Facebook page. Dalawa po yan ha, Boss Dada at ang Boss Dada Space 2.0. Sa YouTube, meron din tayo, 2 channels yan ha. Baka hindi nyo pinapanood yung mga videos doon sa isang YouTube natin. Mag-follow naman kayo doon ang hindi manood doon. O ang hindi manood doon, hindi makakarating sa langit, mapupunta sa purgatorio. Kahit walang purgatorio. Sabi nila, Boss Dada, walang purgatorio. Oo, wala talaga. O kaya yung mga hindi manonood sa ating channel, magpapalutang-lutang lang yan. Walang aangkin sa mga kaluluwa ninyo pag nangamatay kayo. Mamayang gabi sa Coastal, may big stage doon, ang final performance, Indak. Of course, we're gonna be there, Sheng 76, dyan sa may sa Coastal. Kasi yung hotel namin, walking distance lang sa Coastal. O kami ni Banat Bay, kaya lakad kami ng lakad dyan sa Coastal kagabi. Diyos ko, alas 3 na ng madaling araw, kumakain pa kami durian. Kain kami durian, marang, lansones, rambutan, lahat ng prutas na masasarap at saka mahal, nandiyan, murang-mura. Tapos kahapon ay shoutout nga pala. Shoutout nga pala dun sa malupit, humahagupit na follower, subscriber natin na nagtitinda ng durian. Diyan sa may Coastal Road. Kasi pagpunta namin doon, dahil madaling araw napasara na. Kasi may disiplina dito bawal magpuyat. Kami lang ang nagpupuyat dito. Ngayon, naglakad kami doon, naganap kami. Si Banat Bay, lahat tinitikman, hindi nagbabayad. Tikim ng lansones, tikim ng rambutan, lahat tinitikman. Naghahanap daw siya ng lasa na hindi niya pa nalalasahan. Pati yung mga mani na nilaga. Sabi kong hilig mo talaga sa mani. Nag-ano kami kahapon kasi fruit festival parang napakamura ng mga prutas dito. Wala na, naubos na yung durian doon sa kinakainan namin. Tapos may nakita sa aming subscriber, Boss Dada, Banat Bay, nanonood ako sa inyo, umupo kayo dyan, pupunuin ko kayo ng mga prutas. Pinakain kami ng mga marang, durian na masarap. Tapos pinakain kami ng mga suha, lansones, rambutan, lahat na. Alam mo, pag-ebak ko kanina, fruit salad na. Gatas na lang kulang. Ayop yan. Napakasarap talaga ng mga prutas na sariwa, lalong-lalo na pag libre. Sabi nga sabi nung nagano sa amin Boss, sabi binabayaran ni Banat Bay. Si Banat Bay kasi maraming pera yun. Ako wala akong pera Kumain ako ng mga pusit-pusit na inihaw dyan sa Coastal. Ang sarap yung daing na pusit. Yung tuyok na pusit, ang sarap. Kasi sinausaw ko sa maraming sili tsaka suka. Ay, kasarap. Kaya siguro nagpururot ako kanina. Kaya ako nagpururot kanina kung ano-ano pinagkakaingtot ko doon habang nasa may Coastal Road kami. Ang daming pagkain kumain kami ng cake, barbecue, longganisa, durian. Tapos meron pang tawag dyan, yung puset. Taragis yan. Wala na. Kanina po siya, alburuto. Paglabas, purot salad na. Hayop yan. Yun na nga mga bossing. Pero ang sarap-sarap, ang ganda-ganda talaga dito. Pinagpalit namin yung binyag ni Jack Argota Ewan ko kung bakit. Sabi ni Jack Argota, tinanong ko kasi si Jack, meron ba, ano ba handa mo? Sabi ni Sir Jack Argota, Jollibee. Ay, ayoko. Si Banat anyaman, ang hilig sa pre-taste. Dito kasi pre-taste, yung pre-taste dito kilo-kilo Ganun pala dito sa Davao, sobrang yaman naman ng mga taga Davao. Ang pre-taste ninyo kilo-kilo. Yan, Boss Dada, mag-pre-taste ka. Binigyan ako 1 kilo lansones, saan ka pa? Ang lupit. Iba talaga ang Davao. Sobrang lupit talaga ng Davao. Samantalang dyan sa Maynila, kahit 1 piraso, may bayad, ang mahal pa. As ang papangit pa ng tao. Dito, ang gaganda ng tao.
Oo, talagang dito sa Davao, kitang-kita mo talaga na na maalwan ang kanilang buhay. Magaganda tao dito. Mga nakangiti, ganyan, tas hindi mayayabang, kalmado lang, nakarelax lang na ganyan, sumisinghot ng mga hangin na mga natural at saka ng mga hangin na na malinis. Oh, tek yan ang lupit dito. Dito na kami titira yata ni Banat. Good morning mga bossing. Good morning sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapitbahay natin dito sa Asia. Magandang umaga sa inyo yung mga kababayan naman natin sa Middle East, tulog pa. At saka dyan sa Europe, magandang madaling araw sa inyo. Linggo pa naman, yung mga taga-Amerika. Sabado pa ngayon sa kanila pero maglilinggo na kaya wala nang pasok mga kababayan natin. Kaya si Josephine Gueco na magde-day off bukas. Good morning Boss Dada. Day off at pahinga muna at si Boss Dada ang podcast ko. Boss D, magaganda din kaming mga taga Maynila. O naman, magaganda naman mga taga Maynila. Sasama lang ng mga ugali ng mga politiko dyan, mga magnanakaw. Dapat yung mga congressman kasi hindi na sila sa Maynila nag-oopisina eh. Kaya dumadami mga demonyo sa Maynila dahil sa mga congressman na mga magnanakaw. Dapat bawat congressman kung saan probinsya nyo, doon kayo mag-opisina, mga hayop. Mag-opisina kayo sa mga probinsya ninyo, hindi yung nandun kayo, pakalat-kalat kayo sa Maynila. Utangin na ninyo yung mga kabit ninyo. Panay ang shopping. Mga walang hiya kayo. Dapat kung saan ka, representative ka ng Surigao, dapat nandun ka sa Surigao. Dapat yung Congress na yan, yung Kamara dyan, dapat isang beses ang taon lang sila magtipon-tipon dyan. Oh, happy Sunday ha, pasayahin ninyo linggo natin, piyesta ngayon. Baka naman magkaroon ng piyesta dito sa channel natin ha. Oh, bawal dito ang malalambot ang puso. Bawal dito ang mga kuripot. Bawal dito ang mga bait-baitan. Dapat dito matapang ka, kailangan dito siga ka. Dapat dito kupal ka. At saka dapat dito mapagbigay ka, ang hindi nagbibigay ng kanilang blessing dito sa ating channel. Oo, mababaog, hindi nakakalat ang lahi niyan. Baka kayo'y nagtatanong. Kasi maraming nagtatanong kung anong Gcash ko daw. Grabe, babait nyo talaga. Oh, ito ilalagay ko dyan. Baka lang gusto ninyo. Oh, baka lang may nagtatanong sa akin, Boss, di anong Gcash mo? Ayan. Kahapon, puro Gcash ang ginamit namin ni Banat Bay. Wala kaming cash. Oo, mabuti na lang may nagbibigay sa Gcash. May pangkain kami ng mga prutas at saka ng mga cake at saka mga barbecue dyan sa Coastal Road. Magkita-kita tayo dyan sa mga nagpa-picture sa amin ni Banat Bay. Oo, itabi nyo yan. Ipakita nyo kay San Pedro yan pag namatay kayo ha. Kasi sigurado mapupunta kayo sa langit. Oh, tsagain nyo muna yung mukha ko. Masyadong malaki yung mukha ko dito sa vlog natin ha. Tsagain nyo muna, okay lang yan. Total, pabalik na rin tayo ng Maynila sa susunod na linggo. Daray-daretso na tayo ulit. Bukas meron na namang impeachment. Yung walang kakwenta-kwentang impeachment. Oo, magko-content na naman tayo tungkol sa mga impeachment. Pero mamaya magra-run through tayo doon sa mga huling kanilang testigo. Ang testigo na walang kwenta. Oh, pasok mga suki. Ay, salamat kay Catherine. Diyan sa Japan, Madayaw, Davao. Happy Kadayawan, Boss Dada. Ayan. Dapat ganyan pag piyesta. Kailangan ang mood natin ngayon linggo, piyesta. O kahit na may trangkaso ko, meron akong lagnat at saka meron akong ubo at sipon. Tuloy-tuloy lang ang ating pagpapasaya sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gigil na sa gobyerno. Kaya ako ang aking pangako sa inyo. Kahit anong mga balita sa Pilipinas na pangit, gagawin nating nakakatawa yan. Good vibes lang tayo. Ha? Nakita nyo ba yung Facebook post ko? Yung picture namin ni Mayor Baste kasama si Banat Bay? Grabe, ang sasariwa namin, ang sasarap namin doon. Sabi ko, pumunta lang ako ng Davao, sumarap na ako ah. Ganun ba talaga dito sa Davao? Ganun ba talaga dito sa Davao? Nakakasarap? Meron nga ako nakasalubong kahapon eh. Sabi sa akin, Boss, ang sarap mo naman. Sabi ko, paano mo nalaman? Grabe ang dami kong basher doon sa post namin nila Mayor. Ang dami kong basher doon mga bossing ha. Maggie C. .8715 dyan sa Canada, Boss Dada, pahingi ng durian. Ay bibigyan kita, hindi lang durian. Gusto mo, pati yung puno, ibigay ko sa'yo. Pagulong mo dito sa Vancouver, Canada, happy Kadayawan, Davao. I'll visit next year. Ay pag-visit mo naman dito sa Davao, Maggie, sama mo naman kami. Para naman maranasan namin yung yung lutong bahay ninyo dyan sa inyong tahanan sa Davao.
Oo, di ba, huwag kayong mag-alala, mamaya ilalive ko sa Facebook, kayo mag-follow kayo sa Facebook. Ang dami kong basher sa Facebook. Sabi ko, OMG, my Facebook is so back. Kasi for some time, yung Facebook ko, na ano yun na shadow ban. Nagtataka ako, ba't wala akong basher? Ngayon, ang dami ko na naman basher. I love it. I so love it. It means my Facebook is alive and kicking. Oo, yung post namin nila Baste. Yung post namin nila Baste, syempre, nangayayat kami. Syempre, maraming salamat, Baker Medical Aesthetics, sa iyong napakalupit na retrator tide, GLP-1 and GLP-3. Nagpayatan kami talaga. Si Banat Bay na lang hindi pumapayat. Oo, ayaw kasi ni Banat Bay yung yung mga tusok-tusok si Banat Bay gusto niya siya lang ang tumutusok. Gigil na gigil dun sa post namin. Ang sasarap kasi namin. Ako, si Mayor Baste, si Banat, ang sasarap. Oo, ang sasarap namin. Tapos wala na kaming mga tiyan. Tapos syempre mga slim na kami, ganyan. Ang pupogi pa namin, ang gaganda ng mga tattoo namin. Ang daming basher, sabi nila, oy si Baste pumayat. Oy si Baste ganito. Sabi ko, ganun talaga. Ganun talaga kapag ka ikaw medyo nagkakaedad na, kailangan medyo nagbabawas ka na ng timbang, tapos na kaming kumain ng masasarap. Kaya ngayon, ginugutom na namin ang aming mga sarili para maging yummy. Oy, Bernadette, Remando, dyan sa Europe, gising na ang mga taga-Europe, ayan na. Si Diego Chimichurri, Sunday na Sunday na, shabuhan na naman sa Malacanang. Oy, grabe ka naman. Oo nga naman, weekend. Alam nyo naman ang presidente natin at ang mga nasa Malacanang, hanggang Biyernes lang ang pasok niyan. Monday to Friday, 8 to 5 lang. Hindi nag-overtime yan. Ayaw ng OTTY niyan. Syempre, weekend na naman. Pag weekend, anong ginagawa? Party na naman. Hindi ba, boss? Nag-send ako ng 400 sa Gcash. Naku, maraming salamat sa iyo pag ganyan ng ganyan. Talagang pasasayahin natin ang mga araw nyo pag ganyan ang mga mensaheng nakikita natin. Maraming salamat sa iyo. Titingnan ko kung totoo yung sinasabi mo, ha. Baka mamaya hindi totoo yan. Ayan na nga, may 400 na pinadala sa akin si ano. Maraming salamat sa iyo, ha. Maraming salamat sa iyo. I am Faith, mabuhay ka. Hindi pala si I am Faith, si Catherine. Pero salamat rin sa iyo, I am Faith. Catherine, mabuhay ka, Catherine S4N4B. God bless you. Si Enrico Cabreros dyan sa America, Oakland. Bati na kayo ng asawa mo. Enrico, bati na kayo ng asawa mo. Tapos pinagbati ko kayong dalawa. Tapos yan lang ang nakayanan mo. Walang hiya, mag-away sana kayo ulit para magpakulay ka ulit. Yung asawa ni Enrico, bantayan mo yan. Yung nurse na kapitbahay niyong Pilipina, na may asawa sa Pilipinas, kinakalantari niyan. Enrico, magbago ka na. Enrico, tumigil ka na. Napakabait ng asawa mo ginaganyan mo, linggo-linggo. Boss Dada, si Hanlet at Kitty, bakers din ba? Yes, mga baker babies kami. Oo, magaganda at mga matatalino lang ang pwede dyan sa bakery. Mga pangit, bawal dyan. Si Hanlet, ang payat na, no? Palagay ko, in love na naman si Pangulo dyan. Pumayat na naman Si Kitty endorser man yan talaga. Wait lang, kabit ko lang yung charger ng ilaw ko kasi baka dumilim, umitim ako Wait lang ha. Ayan. Si Kitty, ano man yan, baker baby man talaga yan. Lahat na nakikita nyo sa kanyang katawan. Si Miguel Baker, ang may kagagawan niya, ang ganda-gandang bata. Diba? Sige, pasayahin natin ang ating mga linggo. Huwag kayong masyadong malungkot. Linggo na, malungkot pa kayo. Isang linggo na kayong malungkot. Kailangan pag linggo, ginagawa natin masaya ang linggo. Kasi ang linggo ang start ng linggo. Kaya nga linggo Anong start ng linggo? Di linggo. Hindi Lunes. Hindi Lunes ang simula ng linggo, ha? Linggo ang simula ng linggo. Kaya nga linggo hindi yun Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hindi. Ang week natin nag-start ng Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, ganon. Kaya kailangan pag Sunday masaya kayo. Kaya nga pag Sunday nagsisimba, di ba? Kasi nga gusto mong simulan yung linggo mo ng mapayapa. Gusto mong simulan yung linggo mo ng matiwasay. Kaya kailangan pag linggo, happy lang tayo. Pag nakita mo yung kapitbahay mong chismosa, iwasan mo muna. Iwasan mo muna yan. Pag nakita mo yung kaibigan mo na nangungutang, iwasan mo muna yan. Pag may nasa lubong kang pangit, pumikit ka muna. Pag may narinig kang kabobohan, isara mo muna yung tenga mo. Simulan natin yung linggo natin ng maayos, matiwasay, masaya para isang buong linggo tayong masaya kahit na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kailangan lagi tayong happy. Happy sila sa pagnanakaw, tayo, happy naman tayo sa mga buhay natin. Alam mo kasi kapag wala kang ninanakaw, ang sarap-sarap sa pakiramdam niyan.
yung nilalamon mo, yung sinusubo mo sa bibig mo, alam mo galing sa pinaghirapan mo, ang sarap-sarap niyan. Pero yung mga congressman na yan, mga senador na yan, masasarap nga ang mga ulam ng mga yan, pero ang mga kaluluwa naman nila, nakasanla na kay Satanas. O gusto nyo ba yan? O ang buhay man natin, maikli lang yan. Hindi ka naman mabubuhay ng 200 years. Hindi ka man mabubuhay ng ano, oy boss Dada, nag-send ako sa GCash mo ng 200 pesos. Opo, natanggap ko yung 200 pesos mo, ma'am. Ayan, natanggap ko yung 200 pesos mo from 0998-440-9607. Mabuhay ka, salamat sa pa-GCash. Pambili ko yan mamaya ng tubig. Pambili namin ng tubig yan, Maribel. Maribel Clarino, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka, God bless you. Buong pamilya mo, pati mga kapitbahay mo, pati mga kamag-anak ng kapitbahay mo, mabuhay. Yung Loveline, hindi pwede yun sa baker. Oo, yung Loveline, hindi pwede sa baker. Dapat sa purinarya yun. Dapat yung baba nun, iniitak. Sa Arabic, yung Sunday, yumul ahad. Ibig sabihin, one day. Ganun ba? One day man lang Sunday. Hindi man yan 2 days. Pero ang Sunday is today. Di ba? Boss D, anong ganap ni Matibag sa Davao? Kinuwento ko na yan kahapon pero kukwento ko ulit. Sige. Kukwento ko ulit mamaya yan. Sabi ni Carla Joy, paano magpakulay? Ay nako, pakulayin nyo ng pakulayin yung ating parang piyesta. Gigil na gigil ang mga dilawan tae at saka mga BBM loyalistang mga pangit na mga vlogger na wala man nagpapakulay sa kanila kasi ang babaho ng mga mukha nila. Yung mga mukha nila ang babaho. Sila mismo mabaho pero sa sobrang baho nila pati mukha nila ang baho na. Oo, ipakulayin nyo niya, meron dyan sa may chat, di ba? Tulungan nyo si Carla Joy. Yung sa mga expert magpakulay dyan, turuan nyo si Carla Joy. Meron kayong dalawang chances of winning, ha? Merong GCash dyan. At meron namang pakulay. Yung dyan sa chat, may letter S na may kahon. Click mo yun, tapos itodo mo sa may kanan. Kanan, hindi kaliwa, ha? Itodo mo sa may kanan, tapos pag todo mo dun sa may kanan, ayan, sasaya buhay natin dyan. Yung kay Matibag, sinabi ko na yan sa inyo eh. Sabi di ba nga ganun ang ginagawa nila ngayon? Ganun ang ginagawa nila ngayon sa gobyerno. Ang ginagawa nila ngayon, puro pantatakip. Siyempre, kailangan nila ng mga tropeyo. Kasi wala silang mga programa. Wala silang mga proyekto. Wala silang mga infrastructure. Wala silang nagagawa sa bayang Pilipinas, suma total. Kaya ang gusto lang nila magkaroon ng mga tropeyo. Ano yung mga tropeyo? Ano yung mga tropeyo na gusto ng mga taga-gobyerno? Ang tropeyo nila, si Pastor Kibuloy, mga Duterte, si Bato, yan yung mga tropeyo nila. Gusto nila na mahuli yung mga yan para meron silang pantakip sa butas. Ano yung gusto nilang takipan na butas? Unang-unang butas na gusto nilang takpan, mga bossing, yung flood control project scandal, taragis yan. Ayaw na nilang magsimula yung hearing yan dahil mga magnanakaw, sila yan. Gusto nilang pagtakpan yan, kaya nga nag-i-impeachment sila. Para mapagtakpan yan. Tsaka ano pa, nanakawin nila yung 2027 budget. Nanakawin nila yan, mga bossing. Tandaan ninyo, 2026 budget, ninakaw. 2025, ninakaw. 2024, ninakaw. Ito na lang huling budget ng gobyerno na gagawin nila na pwede nilang nakawin. Kasi yung 2028 budget, hindi nila mananakaw. Bakit? Hindi nila mananakaw yung 2028 kasi ang paggagamitan na lang nila ng budget hanggang Mayo. Pagtapos ng Mayo, Diego Chimichurri, Luis Ro, mukhang nasabugan ng Taal. Hindi mukhang nasabugan ng Poso Negro yun, hindi Taal. Poso Negro kasi ang bantot-bantot ng itsura. Boss D, yung 4 na bumaliktad, bokya ba? Ay nako, isa pa yan, yung 4 na Marines, ang bubobo nyo. Napakabubobo nyo, 4 na Marines. Utangin na ninyo ang tatangan ninyo. Sa totoo lang, kayong 4 na Marines, balikan ko mamaya yan, maganda tong sinabi nito eh. Yung 4 na Marines na bumaliktad, ang bubobo ninyo. Bakit? Unang-una sa lahat, sinira ninyo ang inyong mga buhay dahil sa inyong pagiging traidor. Pangalawa, akala nyo ba tutuparin ng administrasyon na ito yung kanilang pangako na bibigyan kayo? 25 million, hello? 25 million? Putang ina, hindi nila ibibigay yan. Bilyon-bilyon mga Pilipino, milyon-milyon mga Pilipino nga pinangakuan yan ng kung ano-ano, wala silang ibinigay. Kayo pa kaya aapat kayo? Tanga, mga bobo, hindi kayo makakatanggap. Ang ina ninyo, akala ninyo makukuha ninyo yung pinangako sa inyo. Tanga, pinangako na, tutuparin pa. Wala na, sira na kayo, tapos kakasuhan pa kayo ni Remulla. Utangin na ninyo, wala kayong pambayad sa abogado ngayon. Kung noon libre abogado ninyo sa mga kaso ninyo at nagtutulong-tulong ang mga Pilipino para matustusan ang mga pangangailangan ninyo kahit papaano, makatulong barya-barya mga tulong namin para kayo, di ba? Nakita nyo si General Macanas, panay ang padala sa mga 18 Marines, sa 14 Marines para kahit papaano meron silang pangtustos sa kanilang pang-araw-araw, nagtutulong-tulong ang mga Pilipino
para matulungan kayo, tapos putangin na ninyo, bumaliktad kayo. Yari kayo ngayon. Naisahan kayo. O syempre, gumawa na kayo ng mga kasulatan na hindi totoo yung mga pinagsasabi nyo, no? Hindi na kayo babayaran yan. Gago kayo, yung mga kontraktor nga na pinagkakitaan nila yung kontraktor, ha. Yung mga diskaya na yan, tao ni Bongbong man lahat yan. Oo, mga kontraktor man ni Bongbong yan. Pinakulong nga niya Pinabayaan nga niya sa kulungan Kumita siya sa mga yan. Yung mga diskaya na yan, kandidato ni Bongbong sa Pasig yan, nilabanan si Vico Soto. Ngayon nga nakakulong Tanga ka ba? Si Bong Revilla nga kasama pa nila, kaibigan pa nila, pinakulong nila si Pastor Apollo Kibuloy nga, ang laki, bilyon-bilyon pa yung ginastos sa kanila para lang manalo sila Nakakulong ngayon si Pangulong Duterte nga pinalibing pa yung tatay nila Nakakulong ngayon sa ICC, si Inday Sara nga, tinulungan silang manalo ngayon may impeachment. Putang ina kayo, pang 4 na Marines, bibigyan kayong 25 million. Ano kayo, tanga? Mga magnanakaw yan. Yung mga magnanakaw, walang mga kaluluwa yan. Yung mga magnanakaw na mga nangako sa inyo, putang ina, madadamot yan, sugapa yung mga yan. 4 lang kayo. Sino ba kayo para bayaran kayong 25 million? Putang ina nyo, baka maswerte na kayo, bigyan kayo 10,000 niyan. Yari kayo ngayon. Yari kayo. Kaya nga kung nakikinig ngayon, yung 14 pa. Yung 14 pa kung nakikinig ngayon, huwag kayong gagaya dyan sa 4. Putsang ina, sira na yung mga buhay ninyo, sisirain nyo palalo. Tapos tingin ninyo, babahagian kayo ng mga kupal na yan? Ipapapatay na lang kayo niyan kaysa bigyan kayo ng pera. Hello, binigyan daw sila ng tigwa 1 million, huwag kayong maniwala dyan. 1 million na pangako yan. Yung ang testigo ni Risa Ontiveros natatandaan ninyo yung testigo ni Risa Ontiveros na di umano binayaran niya si alias Rene. Nung nakuha na yung testimonya, anong ginawa? Pinabayaan na. Ngayon, binibisto na sila na binayaran daw siya ng pera para bumaliktad at gumawa ng istorya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan yan, tsaka yung 1 million. Bigyan kayo ng 1 million, okay na sa'yo. Ang bilis maubos ng 1 million. Ang bilis maubos niyan. Lalo na kung marami kayong bisyo, umiinom kayo, palakain kayo sa labas, tapos hindi naman kayo marunong magpaikot ng pera. Kahit bigyan pa kayo ng 1 million, walang mangyayari dyan. Pero kung binigyan man kayo 1 million, yan na yung presyo ng kaluluwa ninyo, yan na yung una't huli. Baka nga sa susunod, pag humingi pa kayo, baka ipapatay na kayo ng mga yan. Si Zaldi ko nga, bilyon-bilyon na pera sa kanilang binigay. Yung nagbibigay ng pera, putsang ina, gusto pa nila ipakulong si Zaldi ko. Yung nga si Martin Romualdez binusog din yung mga angkan niya kita mo ngayon, di ba? Plano na din pakasuhan. Kaya kayong mga 18 Marines, wala yan. Yung 14 Marines, manatili kayong matatag sa inyong mga paninindigan dahil kapag ginaya nyo yung 4 4 na hudas na yan, wala, sirang-sira ang buhay nyo. Hindi na kayo makaka-recover dyan. Habang panahon, tatatak na yan sa pagkatao ninyo. Nakasabwat kayo ng mga demonyo at kawatan sa Pilipinas. Kaya kalma lang. Yun naman kay Matibag. Nagpunta daw si Matibag dito. Nagpunta na si Matibag. Yung mga ginagawa kasi nila, kailangan nilang pasamain ng Davao. Kahapon nga, may nakita akong isang post ng isang nagpapanggap na news outlet. Tapos may rumaragas ang tubig. Bahang-baha daw sa Davao. Gago. Anong bahang-baha sa Davao? Bahang-baha ng prutas at saka ng tao, mga turista dito ngayon. Wala nga kaulan-ulan, ang init-init dito. Diyan sa Maynila yata umuulan, dito ang init-init. Grabe, kung gawan nila ng fake news ang Davao, mga bossing, alam nyo kung bakit? Kaya nila ginagawa ng fake news ang Davao. Kasi nga, putya yan, sampal sa pagmumukha nila yung Davao. Napaka magaganda ng mga kaganapan dito sa Davao. Tapos bubuksan pa sa September 1 yung pinakamalaking dome. Pinakamalaki dome sa buong mundo. Buong mundo to Alam mo daw, kahit yung mga taga-planet Nemic, ginagaya yung Kingdom na 75,000 seating capacity, hindi nila magaya-gaya. Hindi nila magaya-gaya, mga bossing. Alam nyo ba kung sino ang kontraktor niyan? Kung sino ang kontraktor ng Kingdom? China. Chinese contractor. Tapos ang mga empleyado, mga Pilipino. Ilang taon na ginagawa yan. Kita mo naman, hindi ba? Ang ganda-ganda, state of the art. Modern construction marvel. Galing sa perang pinaghirapan ng mga taga KOJC at sa idea, political will, and yung faith ni Pastor Apollo Kibuloy. May tatayo yan dito sa Davao. Dito sa Davao, antayin ninyo. Baka sa sobrang laki ng Kingdom, baka mag-concert sabay-sabay. Yung Guns N' Roses, Metallica, Beatles, Aerosmith, si Taylor Swift, Backstreet Boys, NSYNC, sabay-sabay. Pucha, kanya-kanya sila ng stage. Sa laki ng Kingdom, mga bossing, kanya-kanya sila ng stage. Kanya-kanya sila ng fans, lahat yan. Baka mga sama-sama, pati si Elvis.
Oo. Pupuntiryahin din ni Matibag yung 51 billion flood control project. Naku, wala na yun. Properly accounted for yung 51 billion na sinasabi nila na flood control. Maayos ang mga flood control dito. Asikasuhin nila yung mga flood control dyan sa Maynila. Si Vince Dizon, putangin na, naglalatag ng asfalto sa tubig kung di ba naman tanga. Di ba? Mga tarantado. So ang ginawa niyan, pumunta yan dito. Hindi naman yan target yung ni-raid nila eh. Yung ni-raid nila na yun, matagal na nilang kinikasing yun, matagal na nilang iniimbestigahan yun. May pinuntahan yun dito, gustong mahuli. Akala niya makukuha niya si Senator Bato. Ayaw lang nilang i-announce na si Senator Bato yung pinuntahan nila dito dahil palpak na naman sila. Akala kasi nila mahuhuli nila si Senator Bato eh. Para meron na naman silang bagong tropeyo. Pag naipadala nila si Senator Bato sa ICC, matatakpan na naman yung kahinaan ng impeachment, yung flood control at saka yung pagnanakaw nila sa 2027 budget. Kaya gusto nila mahuli si Bato para may padala nila sa ICC, magalit ang tao, mag-focus na naman doon. Yun lang yun, hindi nila nahuli na naman si General Bato o si Senator Bato, o kaya umuwi na naman sila Lohaan, kaya kunyari may raid na naman sila ng mga kung ano-ano dyan. Pero matagal na talagang parang may problema yata yung ni-raid nila na yun. Imagine mo magre-raid ka ng isang pabrika, taga Maynila pa yung pupunta. Lilipad pa mula Maynila hanggang Davao yung NBI director natin para lang doon. Hindi ba kayang i-raid ng local police yun? Hindi ba kayang i-raid ng ng regional director ng NBI yung na yon, yung pasilidad na yon? Ba't kailangan siya pa? Sobrang busy niya eh. Lampungan mag-asawa eh. Sobrang busy nila sa pagmamahala nila. Pupunta siya dito para doon. Nek nyo. Hindi nyo na kami maloloko. Ang pinunta niyan dito, baka mahuli nila si Senator Bato. May panibagong pag-uusapan ng media ay hindi nila nahuli. O kaya gawa-gawa na lang sila ng istorya. Tingnan mo, nag-traction ba? Nag-traction ba yung gawa-gawa na naman nila ng mga kung ano-ano raid na Davao City na para makasira sa Davao City? Ang saya-saya sa Davao City ngayon eh. Ngayon marami nagagalit. Takot pala yung mga takot pala yung mga Duterte, nagpunta si Matibag dyan, hindi nila hinarap. Pati naharapin yan. Santo Papa ba yan? Ano ba yan? Dignitary ba yan? Ano ba yan? Taga ano ba yan? Mga diplomat ba yan ng ibang bansa? Bakit mo sasalubungin yan? Gaano ba kaimportante yung kupal na yan para salubungin mo pa? Dapat nga dyan, salubungin ng mura eh. Sinasalubungan ng mura yan dyan sa Senado. Sasalubungin pa yan dito sa... Gusto ninyo? Special treatment kayo dito sa Davao? Hello? Pupunta-punta kayo dito? Gusto nyo pa? Salubungin kayo? Ang daming alam. Ganun yan. Ganun yan mga yan. Hindi naman... Ano yan? Matagal na siguro talaga nilang minamanmanan yan. Pero tandaan ninyo, yung mga ganyan, problema ng lokal yan. Ang pwede namang i-raid yan ng pulis ng Davao, NBI ng Mindanao. Bakit nagpunta pa siya? Akala nila mahuhuli nila sa iba to. Pero nga, hindi mahuhuli yan. Yun lang yun. Diyos ko naman, tapos nagagalit yung mga vlogger. Takot daw yung mga Duterte, hindi daw siya hinarap. Ba't siya harapin? Ang sarap-sarap ng buhay ngayon dito. Nagpipiesta rito, isang buwan na. Mula pa nung August 1 hanggang ngayon, nagpa-party-party yung mga tao dito. Ito nga daw ang pinakamasayang Kadayawan sa buong history ng Kadayawan, na pati yung mga kanya-kanyang mga kumpanya, mga private sectors dito, gumawa sila ng sarili-sarili nilang mga Kadayawan, kaya ang saya-saya kahit saan ka. Paglapag mo pa lang sa airport, may nagsasayaw na ng mga tao, tapos si Jollibee namimigay na ng mga regalo. May natanggap nga ako, 2 regalo, pinarregalo ko din eh. Ay, Marjoy Tomoyori dyan sa Japan, Boss Dada, pa-shoutout naman po sa Team Yao Family, mga kamag-anak ni Kiko Barsaga dyan sa Japan. Team Yao Family, shoutout. Sana lahat ng tao sa Pilipinas ay maging katulad mo, mapagbigay. Huwag kayo masyadong madamot, ha? Ang madamot, hindi binibiyayaan. Tandaan ninyo mga bossing, yung mga madadamot, hindi binibiyayaan yan, ha? Kailangan nagbibigay ka para bigyan ka din, ganun yan. Boss D, may clue ka na ba kung sinong i-endorse ni Bongbong napapalit sa kanya sa pagka-presidente? Walang i-endorse yan, walang planong bumaba yan. Kaya hanggang ngayon wala pang napipili yan dahil wala namang planong bumaba yung hayop na yan. Alam niya kasi pag bumaba na siya, hahabulin na siya sa lahat ng mga kademonyohan niya. Ganon yan. Pero congratulations pa din kay Matibag. Thank you very much kay bago ko i-congratulate si Matibag, magsalamat muna ako kay Rosemary De Jesus. Rosemary De Jesus, mabuhay ka, God bless you. Grabe, nag-Gcash na si Rosemary, na gano'n pa. Pakulay pa, mabuhay ka. Congratulations kay Matibag, Mark.
Ano ba yan? Mercy. Mercy 07P. Maraming salamat sa inyo sa Singapore. Mabuhay ka. Mabuhay ka at lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kahit hindi mo mahal sa buhay, mabuhay pa rin. Congratulations kay Director Matibag dyan sa iyong successful operation. Dyan sa Davao kahit wala namang pumansin. Kahit wala namang may pake. Kahit wala namang natuwa. Congratulations pa rin sa'yo. Oo, mabuhay ka. Oo, mabuhay ka, mabuhay ka. Mga taga Davao, mga taga Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga Amerika. Wag muna kayo matutulog. Masaya ang araw na ito. Magkukwentuhan tayo. Marami tayong mga pag-uusapan. Sige na. Mahaba na masyado yung ano natin. Hindi naman kayo nagpapakulay. Magano na tayo. Bali-balita na tayo. Magandang araw mga bossing. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Mabuhay kayo. Happy Sunday everyone. At eto na naman tayo. Nandito na naman tayo. At tayo na naman ay maghahatid ng mga malulupit na mga balitang mga walang kakwenta-kwenta sa Pilipinas. Oo. Pero simulan natin mga bossing ang magandang balita. Ano ba yung magandang balita na yan? Ito yung magandang balita mga bossing. Wait lang. Ito ang magandang balita. May dahilan na naman ang putang inang presidente ng Pilipinas, ang pinakatarantadong presidente sa buong mundo, na si Bongbong Marcos. Kasi meron silang 200 billion na unpaid. 203 billion na unpaid yung estate tax. 203 billion ang hindi pa binabayaran ng pamilyang magnanakaw sa Pilipinas na utang nila sa gobyerno. Utang nila sa gobyerno yung 203 billion na yan. Na nung eleksyon pa ay sinisingil na sila. Kasi si Bongbong Marcos ang solong tagapagmana ng kaharian ng kadiliman ng kanyang mga magulang. Mga bossing, ngayon etong kanilang hindi pagbabayad ng mga buwis sa kanilang mga properties at ari-arian. Lumobo na yan hanggang 203 billion. 203 billion. Yan po ang utang ng mga Marcos na hindi binabayaran sa gobyerno na dapat napupunta sa bunganga ng mga patay gutom na mga porpis beneficiary. Yang 203 billion na yan mga bossing ay dapat nakapagpagawa na yan ng maraming mga kalsada na masisira sa loob lamang ng 5 araw. Napakarami na sanang mga tulay niyan. Ng mga substandard dahil yan naman ang legasiya ng administrasyon na ito, puro sira. Na mga wala na nga infrastruktura, sira pa. Ang dami na nga nilang kinuha sa gobyerno, putang ina hindi pa magbayad man lang ng utang sa gobyerno. Tapos si Inday Sara, sinisilip natin yung kanyang pinagkakitaan simula nung siya'y vice mayor pa, simula nung hindi pa siya vice president. Sinisilip natin yung kanyang mga bangko, transaksyonnes, mga BIR boxes yung kanilang income tax return mag-asawa sinisilip natin. Pero ito 203 billion na utang ng mga magnanakaw na pamilya sa gobyerno hindi pa nila ibinibigay sa atin. Ano ba yan? Ba't naman ganyan? Hinahabol natin yung pera ng gobyerno, di umano. Sabi nila, pera ng bayan yan, 125 million. Ginastos ni Inday Sara. Pera ng taong bayan yan, kahit piso pa yan, kahit 5 piso, pera ng taong bayan yan. Anong tawag nyo dito? Yung mga kain-suka ng mga dilawang tae at mga loyalistang abnormal, anong tawag nyo dito sa 200 billion na utang ng mga Marcos sa bayang Pilipinas na sana napapakinabangan natin? Tarantado tong mga to, utang ng utang. Utang ng utang ng mga utang inang ito sa mga bansa para may pera sa Pilipinas. Nanakawin, tapos puta yung utang sa bayang Pilipinas hindi binabayaran itong mga hayop na ito. Yung mga troll, putang ina ninyo. Yung mga troll ko sa Facebook, yung mga troll dito sa YouTube, mga putang ina ninyo, singilin nyo naman yung amo nyo. Mga gago kayo, ang laki ng inutang sa bayang Pilipinas. Walang infrastruktura. Dating 4 trillion lang yung budget natin, naging 7 trillion na. Tapos kahit isang infrastruktura, wala mang ipinatayo yung ogag na yan, gusto pa magpalipad ng racket ng putang ina. Tapos eto, wawaldasin niya yung pera ng taong bayan sa walang kakwenta-kwentang bagay. Buti sana kung nagbabayad ng utang ang walang hiya. Ito yung mga kaibigan ninyo na may mga utang sa inyo. Pag siningil ninyo, hindi magbabayad, may problema daw, hindi pa daw sila nakaka-recover. Pero pag tiningnan mo yung mga Facebook nila, putang ina nasa samgyupsalan. Panay ang ihaw ng mga karne, putang ina ninyo. Panay papunta nyo sa Mega Mall. Panay pa ang kain nyo sa restaurant mga hayop kayo, yung mga inuutangan ninyo, yung mga inutangan ninyo. Putya halos wala nang makain, magbayad-bayad naman kayo ng utang nyo. Kakapal naman ang mga pagmumukha ninyo. Inubos, nilimas nyo na yung pera ng taong bayan, yung utang ninyo, hindi nyo pa mabayaran, mga walang hiya kayo.
O yung mga basher dito, bayaran nyo yung utang, mag-ambag-ambag kayo, putang ina nyo. Total wala naman kayo mga silbi sa buhay. Mag-ambag-ambag kayo kahit tigdi 5 piso dahil mga patay gutom naman kayo. Para kahit papaano pandagdag dito sa pambayad sa ipinagtatanggol ninyong kawatan sa Pilipinas. Hayop kayo, pera ng taong bayan ito 203 billion. Dapat pinakikinabangan natin ito, hindi binabayaran. Tapos, kaya daw niya hindi mabayad-bayaran, busy daw siya. Gago, busy ka saan? Yatirds, salamat sa'yo. Kaya nga isa ito sa sisingilin ni Inday Sara. Pag nanalo si Pangulong Sara Duterte bilang presidente, putang ina, ubos ang ari-arian nyo. 203 billion, puta pa kahit mga kubeta sa bahay nyo, isisequester ng gobyerno yan. Hayop kayo. Tangina ninyo, nangutang na naman kayo, magbayad naman kayo ng utang. Inubos nyo na yung pera ng gobyerno, yung pati yung budget para sa flood control. In-overprice nyo na, kinuha nyo pa, pati yung pangpagawa ng proyekto Tapos mga walang hiya kayo, itong utang ninyo hindi nyo binabayaran. Ang tagal na nito, 4 na taong ka na sa pwesto. 4 na taong ka na sa pwesto, hawak nyo ang customs. Di umano, ang dami daw nakukulimbat sa customs. Meron pang ibang mga ahensya ng gobyerno, may DPWH pa. At iba-iba pang mga pinagkakakitaan ninyo. Magbayad naman kayo para naman merong bagong makain yung mga porpoise beneficiaries natin. La Traidor, outside dyan sa Australia. Mabuhay. Yung mga nagpapakulay, salamat ha. Yung mga hindi nagpapakulay, bumawi kayo. Kasi sabi ko sa inyo, mapupunta kayo sa impyerno, kayo din. Oh. Oh, ayan na, yung mga basher natin, ng mga tagapagtanggol ni Bongbong. Oy, singilin mo muna yung bossing mo. 203 billion, oh. Diyos ko po, corruption sa customs, si Paildon, wala na si Paildon. Sila na ang nasa gobyerno, 4 na taon na, putangin na mo, natutulog ka pa ba? 4 na taon na silang nagmamanage ng ng customs. Putangin na niya, noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga smuggled na mga sasakyan sinisira. Ngayon, nasan yung mga smuggled na sasakyan? Andun, nasa garahe ng mga amo nyo. Cooking Alaan, shout out sa'yo. Pangkapin muna to, Boss D. Tulog na ako. Bukas ko na watch. Oo, bukas manood ka. Mas masaya na bukas. Salamat. Bago ka matulog, nag-share ka muna ng blessing mo, ha. God bless you. Ulol. Tangina ninyo, plain rubbish. Mga style nyo bulok. O paano nyo ngayon ipagmamalaki ito? 203 billion, hindi binabayaran ng amo ninyo. BBM pa rin? BBM pa rin. Tapos si Inday Sara, magkano? Magkano lang? 70 million. Yung hindi pa naliliquidate, ibig sabihin, nagamit sa proyekto pero hindi pa naliliquidate ng tama. Walang ninakaw. May impeachment, tapos ito, puta, magnanakaw na nga sa pera ng taong bayan, pati ba naman yung utang sa gobyerno, hindi pa binabayaran. Hello? Hello? Ang ina ninyo. Oh, pakinggan ninyo ito, ha? Pakinggan ninyo ito. Para alam ninyo. Pasok. Muling naungkat ang usapin ng umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Aminado naman si PBBM na napabayaan niya ang hindi pa nababayarang bilyong-bilyong estate tax. Umamin yung bangag. Di umano, sabi ng kapatid niya, bangag ha. Umamin yung bangag na hindi niya naasikaso. Putanginan yan. Yung utang mo nga, hindi mo maasikaso, yung Pilipinas pa kaya? Paano mo sasabihin na mahal mo Pilipinas? Naniningil ka sa buwis ng taong bayan, tapos ikaw hindi ka nagbabayad ng buwis? Ha? Pwede ba yon? Pwede ba yon? Naniningil ka ng buwis sa mga Pilipino? Ha? Naniningil ka sa buwis ng mga Pilipino, lahat ng mga nagtatrabaho, magkandakuba na. Nag-i-issue pa ng LOA ang BIR sa mga negosyo na mga hindi nagbabayad ng tamang buwis sa kanila, iniimbestigahan. Tapos ito, presidente ng Pilipinas, humahawak ng pera ng Pilipinas, humahawak ng buwis ng taong bayan, tapos hindi nagbabayad ng buwis. Ano yan? Ha? Ano yan? Lista sa tubig? Ang galing, kawatan na, estapador pa? Saan ka naman? Ha? Saan ka naman pagkaganyan? O asan na ngayon yung mga nagtatanggol kay Bongbong? Putangin na ninyo. O pera nyo rin yan, hindi binabayaran. Okay lang sa inyo yan. Tapos ang sagot, masyado akong busy kaya hindi ko naasikaso. Gago. Paano ka naging busy? Wala kang nagagawa sa Pilipinas Wala kang bagong proyekto Utang ka ng utang, utangin na ka, wala kang nagagawa sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo busy ka kaya hindi mo naasikaso yung utang mo. Utang na nyo. Oy, kakapal ng mga mukha, ano yan? Puro pakabig, walang puhunan. Sobra naman kayo. Dahil busy raw siya bilang presidente. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na responsable siya sa paglobo ng unpaid estate tax ng pamilyang Marcos. Tag-ilan niya, no? Ang sasarap ang gaganda ng mga ginto. O ano pa yung pinangako sa inyo ni Bongbong noon? Di ba sabi nila, pag nanalo ang mga Bongbong,
ay pag nanalo ang mga Marcos, ibibigay niyan ang mga Talyano Gold po, kinang ina nyo. Asan na yung Talyano Gold? Gago kayo, yung ginto natin doon sa yung ginto natin sa sa Bangko Sentral, tang ina niya binenta, di natin alam kung saan mapupunta. Yung pala, putsang ina niya. Samantalang kahit isang piraso ng ginto, itong mga Talyanista na ito, mga bobo loyalista, kahit isang kusing wala silang natanggap. Hayop yan. Happy Sunday, Jenny Park. Mabuhay ka. God bless you. I love you. Iba ang boss mo ngayon. Oo. May sakit pa tayo pero walang sakit-sakit. Kahit anong sakit natin. Kahit anong sakit natin, kahit na tayo ay mabulag, mabingi. Kutsa, hindi tayo ihinto, babanatan natin itong mga demonyo na ito sa Pilipinas. Ha? Ang ina nyo. Kayo bang mga troll kayo, nakatanggap na ba kayo ng ginto kay Bongbong? Gago, gintong pangako. Feeling nyo naman, mababayaran kayo ni Bongbong. Suga pa sa pera yan, tanga. Yung mga troll dito na nag-aasam-asam na mabayaran sila. Baka sakali matulad sila kay Falsis, yung mga bobong pangit na mga vlogger na maambunan din sila. Gago, di kayo maambunan. Hindi kayo importante. Tangina yung mga magnanakaw na yan, walang ibang iniisip yan kundi sarili. O kaya kahit magpakatanga kayo, kumain kayo ng tae nila, hindi kayo babahagian ng mga yan. Puta, utang nga sa Pilipinas, di nila binabayaran kayo pa. Hello? Mga gonggong. Tangina ninyo. Asan na ang gintong ipinangako sa inyo? Babayaran daw ang utang ng Pilipinas. Etong babaeng to, si Imelda. O pag nakabalik daw sila sa posisyon, isosoli daw nila lahat ng pera na para sa Pilipino. Yung mga pera daw na mga nasa ibang bansa na itinago ng asawa niyang kawatan, ibabalik daw sa mga Pilipino, pera daw ng Pilipino. Ulul! Pera ng Pilipino, putangin na ninyo, wala nang natira kahit isang kaso ninyo sa sa Sandigan. Lahat ng kaso niyo sa Sandigan, ill-gotten wealth, putangin na, absuelto na kayo. O hindi naman kayo nagbalik sa tao, mga hayop kayo, kinuha nyo pa yung pera ng taong bayan, mga buwisit kayo. Tangina nyo, mga kawatan. Dapat palitan nyo na apelyido ninyo eh. Dapat hindi na Marcos eh. O, dapat ang apelyido ninyo, Lupin. O, Bongbong Lupin, ganun. Imelda Lupin. Dapat ganun mga apelyido nyo. Palitan nyo na. Kaya ngayon sinasabi ni ni Inday Sara kay Amy Marcos, Amy, magpalit ka na ng apelyido. Alam mo ba na sa diksyonaryo ng Pilipinas, pag Marcos ay equivalent to magnanakaw? Never again. Hello? Kaway-kaway, mga kultong never again. O, nandito pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Anong lasa ng tae ni Bongbong? Lahat ng mga loyalista diyan, tanungin natin, mas masarap ba yung tae ni Bongbong pag may betchin? O kaya ito hindi pa namamatay ito, matagal mamatay ito. Matagal sa sobrang dami ng ninakaw nito. Tsaka na hindi niya patapos bilangin. Walang mapipikon ha. Walang mapipikon. Sabi ko sa inyo eh. Itong channel na ito hindi para ito sa mga malalambot ang puso. Itong channel na ito hindi ito para sa mga sa mga bait-baitan, mga pinalaki sa simbahan. Yung mga dating mga choir, mga kolektor sa simbahan, yung mga nasa music ministry, sa mga kani-kanilang mga simbahan, hindi po ito para sa inyo. Itong channel na ito, mauulol kayo. Lalo na kung kayo ay mga loyalist ng tanga, mga dilawang tae, putangin ninyo kayo pupunta rito, atakihin kayo sa puso. Maniwala kayo. Hayop na yan, Asan na yung mga basher natin? Pwede ba i-bash nyo muna si Bongbong, magbayad muna ng utang? Bago nyo kami i-bash, bago nyo i-bash yung mga Duterte, bago nyo hanapin yung mga yaman, sabi nyo nakaw na yaman ng mga Duterte, baka naman pwede. Umami na si Bongbong, 4 na taon na siya sa pwesto, hindi pa daw niya naasikaso yung estate tax nila, kaya lumobo na ng 203 billion. Sobrang busy daw siya sa pagiging presidente. Gago, natulog ka lang ng tulog eh. Monday to Friday lang ang trabaho mo, wala ka ng weekend. Kahit bumabagyo sa Pilipinas ng weekend, hindi ka nararamdaman, tas busy ka. Saan ka na naman busy? Sa pangungulangot. Saan ka na naman busy? Sa pagsasalsal mo. Saan na naman kayo busy? Sa sobrang busy ninyo, sa sobrang sabog ninyo. Pinaghihiwalay daw nila yung 3-in-1 na kape. Alam nyo yung 3-in-1 na kape, 3 yun eh. May kape, may creamer, mayroong asukal. Hinihiwalay-hiwalay daw nila yun. Inaano nila. Ino-organize nila. Putang ina niyan. Sa lakas ng tama sa utak. Walang iya. Palitan nyo na yung apelido ninyo. Wag na Marcos. Pwedeng magnanakaw. Gano'n. Marcos magnanakaw. Marcos Edralin magnanakaw. Gano'n. Palitan nyo na para talagang alam na this. Dahil napabayaan daw niya ang kanyang papel bilang Joshua, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. God bless you. Sige lang, murahin natin ang murahin. Yun lang, libre yan eh. Libre. Mataki mo, ninanakawan ka na. Di ba? Libre yan. Pumurahin mo lang sila. Putang ina sila, kumikita sila. Tayo hindi.
Oo, di ba? Kaya ano, huwag kayo masyadong pikon. Tanginan nyo, magnanakaw kayo, uupo kayo sa gobyerno, magnanakaw kayo, tapos magagalit kayo pag sinita kayo ulul. Co-executor nito. Kasama bilang co-executor ni PBBM, si former First Lady Imelda Marcos. Mula 23 billion pesos in 1997, lumawa sa 203 billion pesos. Imagine, 1997 pa, bongbong, di ka pa busy nun. Oo, 1997 pa yung utang ninyo. Putang ina niyan, 2026 na, magto-2027 na. 1997 to 2027, ilang ano na yun? 30 years na yun. Tama ba? Tama ba? 30 years na yun, boss. 30 years ago, busy ka nun? Ilang taong ka lang 30 years ago? 68 ka man lang ngayon. Putang ina, 58 ka lang nun. Hindi, ano ka lang nun? Ilan yung ano? 68 siya ngayon, minus 30. Putang inang yan. Ano pa lang yun? 28 ka pa lang nun. Ha? 38 ba o 48? Mathematics yun nga. Wala akong calculator dito eh. Oo, 48 years old ka pa lang nun, boss. Ha? 48 years old o 38 years old ka pa lang nun, sir? 38, tama, 38. 38 years old ka pa lang nun, bongbong, hindi ka pa busy nun. Wala kang silbi, hindi ka naman nag-aral. Hindi ka naman nakagraduate. Putang ina, saan ka naging busy? Ba't hindi mo binayaran yan? 2027 na ngayon, after 30 years, busy ka pa rin. Yun ang dahilan mo, busy ako, kaya hindi ko naasikaso. Gago. Noon mo pa sana yung nasikaso yan. Putang ina ninyo. Dami-dami ninyo yung pera. Kita nyo kung gaano kasinungaling tong mga hayop na ito. Nakita nyo? Nakita nyo, niloloko itong mga loyalistang mga tanga. Sila naman tuwan-tuwa. Ay, nasaan ka naman? 38 years old, utang na nila yan. O sige, bigyan natin ng 10 taon. Hanggang 48 years old ka, boss, busy ka? Oo, ngayon ka lang naging presidente, 2022, putsang ina. Tapos idadahil mo, hindi ko naasikaso yan. Kasi busy ako maging presidente. Gago. Di sana, bago ka maging presidente, nilinis mo muna yung pangalan mo, ang kapal ng mukha mo, hahawak ka ng buwis ng taong bayan, tapos di ka nagbabayad ng buwis. Yan yung sinasabi namin sa inyo. Di ba sinabi namin sa inyo? Pero alam ninyo, it is a blessing in disguise. It is a blessing in disguise. Muntik pang tumalbog yung mic ko. Oh, Jojo Hugo, salamat. Adik lang ang may ganyang klaseng kakapal ang mukha. Oo. Hindi ako nagsabi niyan ha. Si Jojo Hugo ha. Oh, pero alam nyo, it is a blessing in disguise na talagang hindi tumakbo si Inday Sara bilang presidente. Blessing in disguise. Why? Di ba ang dami sa inyo nagagalit? Si Inday Sara may kasalanan nito, si Inday Sarang may kasalanan na ito. Sa totoo lang, itong kahirapan na nararanasan natin ngayon dahil sa kamay nitong mga hayop na ito, itong kahirapan na nararanasan natin nga to, goods to. Bakit? Kasi there's always a light at the end of the tunnel. Sabi nila, in every storm, however hard the rainfall is, talagang humihinto yan at nagkakaroon yan ng rainbow. Sa sobrang dilim ng gabi, magkakaroon ng umaga yan. Alam niyo, napakaswerte natin na si Inday Sara ay tumakbong Vice President. Bakit? Nabisto natin lahat eh. Nabisto natin ng trabaho ng Congress, nabisto natin itong mga Marcos lalo, nabisto natin yung mga dilawan na wala pala talaga silang mga prinsipyo. Yung mga congressman ninyo, nakilala ninyo na mga mukhang pera at mga magnanakaw, nakilala natin si Martin Romualdez, si Zaldico, at lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas nakilala natin dahil sa ginawa na yan ni Inday Sara. Kaya blessing talaga si Inday Sara sa Pilipinas na kahit na sobrang dami ng nararanasan nating problema ngayon, alam natin na hindi na tayo magpapabudol ulit sa mga hayop na ito at nalaman natin, nakilala natin yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga tao na mga dating nakadikit sa Duterte na mga sip-sip lang, nakilala na natin sila ngayon. So pagdating ng 2028 sa mga susunod na mga eleksyon, alam na natin yung mga style nila kasi nakaukit na ito sa history ng Pilipinas, itong mga hayop na ito, mga apelyido ng mga demonyo na ito at hindi na ito makakabalik sa kapangyarihan at hindi na ito makakapangnakaw sa atin. So blessing si Inday Sara na hindi tumakbo bilang presidente. Diba? Busy daw siya, 38 years old pa lang, utang nyo na yan. Tapos ngayon, 68 ka na, mamamatay ka na, hindi naman nahahaba ang buhay mo. So, sino magbabayad yan? Ito si Sandro. So pag naipamana kay Sandro yan, ano naman sasabihin ni Sandro? Busy siya. Saan na naman siya busy? Busy na naman siya sa customs, ganon. Sa pang i-smuggle, magiging busy na naman siya. Di umano. Yan ang dapat na sinisingil natin, mga bossing. Yan ang dapat na sinisingil natin, di yung kung anik-anik. Pasok! In 2022, as confirmed by the Bureau of Internal Revenue, ang bayarin ng pamilya dahil sa compounded interest. You know more about this than I do. And I have to admit that I have neglected some of my duties as co-executor because I've been very busy. Ang inan yan, na-neglect daw niya yung kanyang responsibility as a co-executor because he's been busy with what? With all the things that a president is busy with. Busy daw siya. Busy daw siya. Kaya hindi niya nabayaran yung utang niya. Pwede ba nating sabihin na hindi ko binayaran yung utang ko kasi talagang demonyo kami.
Satanas man kami talaga. O galing man kami sa lahi ni Cain. Oo, ang dugong nananalaytay sa amin, kami yung ng buyo kay Eva at Adan para gumawa ng kasalanan. Pamilya namin 'yun. Oo, yung aming history biblical. Lahat ng maisip ninyong kademonyuhan, kasamaan, puta nananalaytay sa amin. Kaya ini-expect talaga ninyo na magbabayad kami ng utang? 203 billion, sa tingin niyo babayaran namin niya? Si Eva tsaka si Adan nga, tinuruan namin magkasala. Si Cain nga lahi namin, pinatay yung kapatid niya. Diba? Ganyan kasama yung pamilya na yan. Mantakin mo sa sobrang sinungaling nito, sobrang busy daw niya maging presidente. Kaya hindi daw niya naasikaso yung kanyang utang. Gago, 1997 pa? 2027, so 29 years na? 29 years na ngayon. Busy ka ng 29 years, putangin nang yan. Hindi ka natulog, ganon? Ay, Diyos ko po. Tiyangin nang yan. Lahat ng mga follower ni Bongbong Marcos, mag-ambag-ambag kayo. Para naman may tulong kayo sa bayan, putangin na magnanakaw na di umano yung amo ninyo, estapador pa. Kaya pala si Luis Ro, di nagbabayad ng utang kay Inday Sara. Kasi si Bongbong nga, 2.3 billion, utang niya pa sa gobyerno yan. Ilan tayo mga Pilipino? 115 million yata tayo sa buong Pilipinas. Mantakin mo, utang ni Bongbong sa atin lahat yan, di niya binabayaran. Si Luis Ro, isang tao lang pinagkakautangan niya, si Inday, babayaran niya pa. Hello! Hayop yan, Bayad-bayad din pag may time, boss. Bayad-bayad din pag may time. Putangin na, naka-Maybach ka eh. Naka-Maybach na Mercedes. Meron kayong mga chopper. Putangin na, dami ninyong mga ali-arian. Yung anak mo, puta, party ng party. Yung anak mo, dami mga ari-arian. Bayad-bayad din pag may time. Bukod sa wala raw masyadong alam sa kaso ang Pangulo, sa pagitan ng presidential duties at ng usapin sa estate tax liabilities ng Marcos family, hindi raw ito ang kanyang priority dahil usaping pampamilya naman ito. Di daw niya priority yan. Hindi niya priority yan. Kasi usaping pampamilya. Gago, hindi yan usaping pampamilya, boss. Utang niyo yan sa gobyerno. Hindi yan usaping pampamilya. Hindi niyo yan utang sa isa't isa. Hindi mo yan utang kay Aimee, hindi mo yan utang kay Erin, hindi mo yan utang sa nanay mo, utang ina mo. Utang niyo yan sa bayang Pilipinas. So hindi yan usaping pampamilya, usaping po yan ng pang-estado. Kasi yung pera na yan, sana mananakaw pa ng mga congressman. Kung ibabalik mo yan sana sa pondo ng Pilipinas, babayaran mo yan, di sana may nanakawin bago yung mga kaibigan mo. Sobra sugapa mo naman. Sabi niya siguro, bakit ko pa ibabayad to? Bakit ko pa ibabayad to? Mapupunta to sa buwis ng taong bayan. Ako rin naman may-ari ng buwis ng taong bayan. Ganun din. Ba't ko pa ibabayad to? Akin din naman to eh. Buwis to ng taong bayan. Akin to. Ako may-ari nito eh. Aray ka! Pero saan nga ba nagmula ang bilyong pisong bayarin na ito ng mga Marcos? Ayon sa Supreme Court, inaudit ng gobyerno ang lahat ng obligations ni Marcos Sr. pagkatapos ng pagkamatay nito sa Honolulu, Hawaii in September 1989. By 1991, lumabas daw sa investigasyon na lumabag sa National Internal Revenue Code ang pamilya. Lumabag sa National Internal Revenue Code. Tapos si Inday Sara, pinabubuksan yung BIR box. Kawatan nga ni... Saklap. Ang hirap mo kalaban, Boss Dada. Ang hirap mo kalaban. Mag-isa ka lang. Samantalang itong mga vlogger ni Bongbong, pag samasamahin mo yung utak, hindi kaya makabuo ng utak na kasing laki ng sayo. Tainan niya mga kawatan. Ito yung pinaglalaban ng mga dilawan. Ito na yung mga sinasabi ng dilawan na never again, never again. Nagpakamatay si Ninoy Aquino para lang sa inyong mga dilawan tae kayo. Pukin ang ina nyo. Tapos si Chris Aquino may picture pa kay Lisa Marcos. Hayop kayo. Hayop kayo, mga kupal talaga kayo. Tanginasan na yung mga dilawan ng mga kaibigan ko na dating nagtatanggol sa mga galit na galit sa mga Marcos. Martial law, never again, mga human rights violation, ill-gotten wealth. Puta, eto na, wala na natira kahit na isang kaso sa Sandigan Bayan. Simula naging presidente si Bongbong, na-dismiss na lahat. Hayop na yan. Tapos eto pera, estate tax, putsang inang yan. Mantakin mo, ikaw, taon-taon. Nagbabayad ka ng buwis. Halos putang ina, mautot ka na sa kakabayad ng buwis. Tapos putsang malaman-laman mo, magkano lang yung buwis mo, sinisingil ka. Hoy, magbayad ka na ng buwis, magkano lang buwis mo? Ano lang yan? Yung tax na binabayaran mo, 3,000 lang yan isang buwan. Magbayad ka na, 30,000 lang yan sa isang 10 buwan, o 40,000 lang yan sa isang taon.
Magbayad ka na, putya, ginaganong ka. Samantalang si Bongbong, 203 billion, di nila masingil-singil. Haler! Ang ina niyan. Alam mo, ito nga yung sinasabi ng mga artista, dapat hindi tayo magbayad muna ng buwis. Bukod sa ninanakaw, yung presidente nga natin, ang laki ng buwis, hindi binabayaran eh. Tapos tayo magbabayad ng buwis, tapos nanakawin lang nila, masaklap, tapos sila hindi nagbabayad ng buwis. Mga hayop kayo. Tapos meron pa ito si Erwin Tulfo na bagong pautot na naman na marami daw mga government officials at mga halal ng taong bayan hindi daw nagbabayad ng bill sa kuryente. Sana all! Bigo itong makapagbigay ng written notice of death ng dating Pangulo at magbayad ng income tax returns para sa mga taong 1982 to 1986. Oy, Jojo Hugo, salamat sa iyo. Tama ka dito sa sinabi mo. Duterte lang ang nakapag-unite sa loyalista. Duterte lang talaga. O sa sobrang ayaw nila sa Duterte, nagkampi-kampi sila. Anak ng tinapay, kawawa naman. Oo, Diyos ko, mga probinsyano lang kalaban ninyo. Pucha, nagsipagkainan kayo ng mga tain ninyo. Kumbaga, sa Tsoktsakan, nag-69 kayo. Oo, nagsipsipang buldit kayong mga hayop kayo. Mga dilawan at saka loyalista para lang mapabagsak nyo mga probinsyanong mga Duterte. Apakahina nyo naman nila lang. Dahil dyan, nag-issue ng deficiency tax assessments ng BIR para sa mag-asawang Marcos Sr. and Imelda Marcos, pati na rin kay PBBM para sa income taxes niya from years 1982 to 1985. By 1993, nag-file si PBBM ng petitions for certiorari and prohibition sa korte. O, paano mo sasabihin na gusto mo magbayad? Nag-file ka ng certiorari prohibitions para hindi matuloy yung desisyon ng Supreme Court. Saan ka naman? Sinungaling talaga tong upal na ito. Pero, ayon sa High Court, hindi nila pwedeng tanggapin ang argumento na walang due process na naibigay sa petitioner, ang Pangulo, dahil disregarded naman daw ng kampo nito ang tsansang mag-object sa gobyerno. Mahalaga raw ang tax collection bilang lifeblood ng pamahalaan ayon sa SC at sa pag-uphold nila sa desisyon ng korte, dagdag ng High Court, he who comes to court must come with clean hands. Otherwise, he not only taints his name but the very structure of established authority. Decades later, naninindigan si PBBM na hindi ill-gotten wealth ang kanilang mga ari-arian dahil hindi naman daw nila pananalunan ang civil cases kung totoong ill-gotten wealth ang mga ito. Ayun na nga, hindi daw yan nakaw. O mga dilawan, pwede nyo bang kampihan si Bongbong ngayon na hindi nakaw yung mga ninakaw ng tatay niya? Hindi pala nakaw yun. Saan galing yun? Ang dami ng sapatos ng nanay mo, posible naman. Sa buong mundo, siya lang ang may ganun karaming sapatos kasi kayo magnanakaw. Hindi daw ill-gotten wealth yun. Kaya daw sila nananalo sa mga kaso kasi daw napatunayan nila na hindi pagnanakaw yun. Gago, kaya kayo nanalo, naging presidente ka. Kaya kayo nanalo sa mga kaso ninyo kasi naging presidente ka ng Pilipinas. Yun lang yun, pinagsasabi mo. Isa sa dismissed for future cases laban sa pamilya at umano'y cronies nito ay ang 102 billion peso case na ibinasura ng Sandigan Bayan. Mantakin mo, binasura na ng Sandigan yung 102 billion case nila. Shout out sa mga magnanakaw ng motor at alagang hayop ng mga nalulubog ng mga baha sa San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Putang ina mo yun. Nalubog na sa baha yung mga nalubog na sa baha. Oo, ibalik ang mga Duterte, OFW Dubai. Grabe naman, shout out mga magnanakaw ng motor at alagang hayop ng mga nalulubog sa baha sa San Miguel at Kalumpit, Bulacan. Grabe naman kayo dyan sa San Miguel. Putya, ninanakaw nyo yung mga hayop at saka yung mga motor. Paano ba naman hindi magiging magnanakaw yung mga yan? Magnanakaw yung mga nasa gobyerno. Yung mga nasa gobyerno nga magnanakaw, pwede sila din. Oo, di ba? Hayop naman talaga. Yun na nga. So, na-dismiss na daw yung kanilang mga kaso. So, ibig sabihin daw, hindi daw nakaw yung yaman na yan. Palakpakan natin, palakpakan. Palakpakan ng mga hayop na yan. Ano pa? Ito yung sinabi niya, nabasura daw yung mga kaso nila kaya hindi daw yan nakaw na yaman. Pakinggan natin itong sagot. Nitong mamang ito, pinakamagaling na presidente sa buong mundo. Pasok. Because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Anyway. Ano na ngayon? Asan ngayon yung mga dilawan nating mga kaibigan na galit sa mga Marcos? Anong masasabi nyo ngayon? Sinagad ni Bongbong. Sinamantala ni Bongbong yung galit ninyo sa mga Duterte. Sa sobrang galit ninyo sa mga Duterte, hindi kayo pwede magalit kay Bongbong. Kasi pag nagalit kayo kay Bongbong, bati na kayo ni Duterte, ganun lang yun. So di bali nang naririnig natin itong mga salitang ito. Halimbawa ako dilawan, galit na galit ako sa mga Marcos noon. Nagrally pa kami, buong pamilya namin dyan sa EDSA, nag-EDSA Revolution kami. Isa kami sa mga nagrevolusyon dyan sa EDSA kaya para makuha sa mga Marcos ang kapangyarihan. At pinatalsik ang mga Marcos sa ibang bansa. At galit na galit ako kay Pangulong Duterte nung ipinalubog niya o ipinalibing niya itong si Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani kasi hindi naman yan bayani, magnanakaw yan. Dapat yan nakalibing sa libingan ng mga magnanakaw. Putya yan. Galit na galit sila noon. Sabi pa ni Kiko Pangilinan, ipapahukay namin yan. Ipapahukay namin yan. Hindi yan karapat-dapat na makulong dyan. Mag-rally tayo, mga dilawan. Duterte, resign dahil pinalibing mo si
Si Marcos Sr. dyan, galit na galit sila. Eto na ngayon. Sa sobrang galit din nila sa mga Duterte, naging presidente si Bongbong. Lahat ng mga kaso ng pamilya niya mga magnanakaw, na-absuelto na. O ano masasabi ng mga dilawan ngayon? O hindi ba gusto niyo hukayin si Marcos Sr. noon dahil magnanakaw kanyo? Paano yan? Sabi nito ni Bongbong Marcos, hindi namin ninakaw yan, kaya nga kami nanalo sa mga kaso dahil hindi kami magnanakaw. O paano na ngayon yan mga dilawan? O sila Agot Isidro. O sila Bumlabrusca ng mga Pinklawan. Ano masasabi ninyo? Sa sinasabi ni Bongbong na hindi naman pala nila ninakaw. Yung matagal nyo nang sinisigaw na magnanakaw sila, hindi naman pala sila magnanakaw eh. Mga sinungaling pala kayong mga dilawan eh. Mantakin mo magnanakaw tsaka mga sinungaling nagsama, pucha yan. O paano na ngayon yan? Hindi daw nila ninakaw. O so paano yan? Yung mga namatay din ng martial law, hindi daw nilang pinatay yun. Nagpakamatay ng mga sarili yun. O so paano na sinasamantala ni Bongbong yung galit ng mga dilawan sa mga Duterte. Kaya sinasabi na ni Bongbong lahat ng to. Bakit? Kasi yung mga Duterte na lang ang tutuligsa sa kanya. Hindi siya tutuligsa ng mga loyalistang tanga. At saka yung mga dilawan tayo tsaka ng mga Pinklawan. Bakit? Kasi nga galit sila sa mga Duterte. Kaya sabi ko sa inyo matalino si Bongbong. Kala nyo ano yan, bobo lang yung maging presidente. Pero pagdating sa kasalanan, yan ang pinakamagaling gumawa ng kasalanan. O ngayon, makaka-imik yung mga dilawan. Sino ba yun? Yung mga dilawan na mga legit? O makaka-imik dito sa sinasabi ni Bongbong? Hindi. Bakit? Kasi nga, pag umimik sila dyan, o di parang kinampihan na nila si Duterte. Ayaw nilang kumampi sa mga Duterte. Kaya kahit kainin nila yung tayo ni Bongbong, yung mga kasinungalingan ni Bongbong at itong mga kayabangan ni Bongbong, tatanggapin na lang nila para lang hindi manalo ang mga Duterte. Ang masaklap, kumain ka na ng sandamukal na tain ng mga Marcos. Lahat ng pride mo, lahat ng mga isinisigaw mo noon, prinsipyo mo, binalibali mo na. Tapos puta mananalo pa rin si Inday. Ang saklap. Ang sakit. Napakasakit naman noon. Di ba kung ako siguro dilawan, mantakin mo dilawan ako noong panahon ni Pangulong Duterte, natalo lahat ng kandidato. O hindi na nakarecover ang mga dilawan simula noon. Hindi na talaga nakarecover. Dumating pa nga sa punto na si Bam Aquino hindi na tumakbo sa pagkasenador dahil sobrang lubog na lubog sila eh. O ganun klase na durog yung mga dilawan. O tapos ngayon ang pinakamasaklap nito para makabalik sila sa kapangyarihan, nakipagkampi sila dito sa tanas na ito. Kumain sila ng tae, suka, buni, hadhad, pigsa. Lahat kinain nila. Lahat ng mga tutsang, kachichas, alipungan nito, sinipsip nila. O, para lang makabalik sila. Boom! 2028, putang ina, nanalo si Inday Sara tapos walang dilawan na nanalo. Ang saklap! Ang sakit! Matatalo pa si Risa Ontiveros. Tapos hindi na congressman si Leila de Lima, si Jokno, mabubulok palalo yung ngipin. Tapos hahabulin pa sila lahat sa mga kasalanan nila, sa mga paninira nila sa mga Duterte. Naku po, ang sakit no? Isa yan sa mga pinakamasakit na mangyayari, mga bossing, sa buhay ng mga dilawan tae. To get to your question, I'm afraid I have to give you again, I will tell you the same thing I told you then. You know more about this than I do. And I have to admit that I have neglected some of my duties as co-executor because I've been very busy with all the things that a president is busy with. And when it comes to when it comes to prioritization for things that I spend time with and that I focus on, this is a family matter. The matters of state and governance are 1,000 times more important than any family matter. In fact, I would say 113 million times more important than... Yung 113 million na sinasabi mo ng mga Pilipino, gago, dyan mo utang yung 203 billion mo, tanga. Utang mo yan, Bongbong, utang na mo. Bayaran mo naman. Kasama ako dyan. Sa 112 million na mga Pilipino, sa yung 112 million reasons, gago. Kaya bayaran mo utang mo sa Pilipinas yan. Nagsasasabi nito. Any family matter. And that is why I've left it to the lawyers. My mother plays her part. She's the other co-executor. But again, you will have to talk to my legal advisors about that. I'll give you... Talk to my lawyers. Sisingilin nyo ako, ulul. Talk to my lawyers. Akala ko ba, hindi mo lang naasikaso dahil busy ka? Tapos ngayon, talk to my lawyers na. Ayop talaga naman. Ang galing-galing. Palapakan natin si Bongbong. Ikaw na talagang pinakamagaling na sinungaling sa mundo. Pero yun lang masaklap. Walang naniniwala sa'yo. Ikaw lang ang sinungaling na hindi nagtatagumpay kasi walang naniniwala sa'yo. The number of my lawyers, and they'll be happy to explain really the evolution of this entire thing. I hear about it in passing, but I don't really sit in on meetings, and I don't really concern myself with that so much. I believe that I have some... I do not concern myself on that too much. Wala siyang paki doon. Wala siyang paki doon, mga bossing, kayo naman. Sobra naman kayo. Some very good legal advice, and I leave it up to them. First of all, I'm not a lawyer, so that legal... Yes, you're not a lawyer. You're a liar. You're a liar. Buti na lang, hindi ka naging lawyer. Pero successful ka naman na liar.
Di ba? Ang saya-saya dito sa channel natin, di ba? Alam mo, pag dito nyo sa akin naririnig si Bongbong, ang saya nyo. Pero sa pag ibang channel nyo naririnig si Bongbong, minit ang ulo nyo, di ba? Dito good vibes lang tayo. Asarin lang natin yung mga troll. Oo, dito ang pikon talo. Advice is not something that I fully understand, and it's not something that I. Ay, salamat. Nagkaroon din ng kulay ang ating buhay. Salamat kay Utsukushiji. Utsukushi, salamat sa iyo diyan sa Amerika. Mabuhay ka, God bless you. Pati yung mga kapitbahay mo, mabuhay din. At lahat ng mga barangay ninyo buo, lahat kayo magsama-sama, mabuhay kayong lahat. Mabuti na lang. Kumagana pa pala yan. Linggo masyado kayong mga pinsan kayo ni Cory, ha. Time on. Like I said, it's a family matter which pales in importance in comparison to what I have to do in my day-to-day work. Day-to-day work? Gago, wala kang trabaho. Day-to-day work mo. Day-to-day work mo, mukha mo. Oh, gago. Day-to-day work. Ulol. Oh, eto ang plano nila. Mga ito na nga. Ay, hindi, mamaya na to. Ay, hindi, ito maganda to eh. Oy, kay Sakura-sang, yung asawa ni Naruto. Sir Boss Dada, sarap sampalin ng sapatos ni Lebron. Kaso hindi worth it. Sayang yung shoes. Hindi na dapat niya sampalin niya ng sampalin niya ng bakya na may tae. Oo. Walang hiya kayo. O, kaya nga sabi ko nga sa inyo, nanakawin na naman nila yung nanakawin na naman nila yung pondong pera sa ito papakita ko sa inyo, wait lang. Oh, may nasilip daw ng mga questionable projects sa 2027 elections. O, pakinggan niyo tong sinasabi ni Ping Lacson. O, kahit alam naman natin nakasabwat yan ni Bongbong. Oh, mayroon daw mga budget na mga bago na naman, hindi na nga nagbayad ng utang. Tapos yung budget ng 2027, putsang ina, nanakawan na naman. Oh, infra na naman. Oh, wala na nga infra, sa infra pa idadaan. Oh, pasok, Ping. Ilang questionabling items umano mula sa isang ahensya ng gobyerno ang nasilip ni Senator Panfilo Ping Lacson sa panukalang 2027 budget. Para raw 2027 budget, di ba yan yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan pa? Napaka-importante ng 2027 budget. Bakit? Yan na yung huling-huling budget na nanakawin nila. Casper Vertigo, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyong pagpapakulay dito sa ating channel. Mabuhay ka hanggang gusto mo hanggang next week. Hanggang bukas. Bahala ka, ikaw nang bahala. Oo, mamatay ka kung kailan mo gusto. Oo, mabuhay ka rin kung kailan mo gusto. Oh. Pasok. sa infrastructure Di ba yung sinasabi ko yung 2027 budget, di ba? Di ba? Yan ay huling-huli kasi yung 2028 hanggang Mayo na lang sila. So hindi nila pwedeng nakawin yung budget sa 2028. So ninakaw nila yung 2023, 2024, 2025, 2026. Itong 2027 yan na yung huli. Last hura yan. Kaya nga mas malaki yung budget natin ngayon 2027 kaysa ng 2026. Kasi nga ito na yung huling pagkakataon, ito na yung huling salbo ng kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya kailangan bantayan natin to. Putang ina, ubos to. Maniwala kayo, last na to. Hindi na sila makakapagnakaw sa mga susunod. Ito na ang huling pagkakataon nila. At ito na yung mga gagamitin nila para manalo ulit sila sa susunod na eleksyon. Ito na ang gagamitin nila para mabuhay sila sa mga kuweba na pupuntahan nila pag nagtago sila, hinabol sila ni Inday Sara. Pabati naman sa baby hair ni Kuya Jun. Baby hair? Si Kuya Jun may baby hair pa? Baka kalbo yan ha. Kuya Jun, sa baby hair mo mabuhay. Sana yung mga patay na buhok mo mabuhay yan. Ha? So itotodo na nila, sabi nga ni Chori Choli, itotodo na nila yung kanilang pagnanakaw. Totodo na nila yan. Wala nang patid dyan. Putang ina, sabi ko sa inyo, kahit sang kusing, lahat yan ibubulsa nila kasi nga kailangan nila yan. Kailangan nila yan para sa pagtatago, sa asylum. Kailangan nila yan para sa pagbabayad ng mga judges. Kailangan nila yan para sa sa mga pagbabribe ng mga kinauukulan dahil hahabulin sila lahat ni Inday Sara. Kaya ito, may napansin na si Ping. project sa mga ito at wala pang tiyak na halaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Dapat may malinaw na breakdown ang bawat programa, aktibidad o proyekto ng pamahalaan. Ito ang iginiit ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang pagbusina sa nasilip na umano'y questionable lump sum appropriations para sa infrastructure projects ng isang ahensya ng gobyerno. Sa isang radio interview ngayong Sabado, sinabi ni Lacson na ito ay sa gitna ng kanilang ginagawang pagsusuri sa 7.3 trillion peso proposed national budget for 2027. Paliwanag ng senador, ang tinatawag na lump sum appropriations ay mga items sa national budget na hindi malinaw kung paano maipatutupad. Hi, salamat kay Maris Bog. Maris Bog, mabuhay ka. Hi boss, happy Sunday sa atin. Basta Duterte tayo, of course. Nariyan umano ang description at halaga pero hindi alam kung saan at paano. Hindi nito pinangalanan ng ahensya pero ito raw ang kailangang mabigyang linaw ng kinauukulang mga opisyal. Dagdag pa ni Lacson, kung meron mang dapat na lump sum, yun ay calamity fund dahil hindi naman daw tiyak kung kailan nangyayari ang mga kalamidad. Pero kung ipapagawang infrastructure projects, dapat daw talaga ay makuha ang mga... Maaaring galit tayo kay Ping dahil sa ginagawa nila. Galit tayo kay Ping dahil konektado siya sa mga Marcos na naging aso siya.
galit tayo dyan. Pero yung mga ganitong mga expose niya, kahit na alam natin na puro papogi lang yan, dapat siniseryoso natin yan. And ano lang yan, pruweba lang yan doon sa ating mga sinasabi sa ating mga vlogs na ito talagang gobyerno na ito, yung 2027 budget. Kaya busy ang Senate ngayon at busy ang mga congressman, hindi sila napag-uusapan ngayon kasi puta kinakatkong nila yan. Oo, inuurot-urot nila yan, pinaghahati-hatian na nila yung 2027 budget, 7 trillion na naman yan. Puta yung inutang ni Bongbong Marcos sa loob ng 4 na taon, inutang ni Pangulong Duterte yan sa loob ng 6 na taon, may pandemic pa tayo, may build pa tayo. Hindi masama mangutang, okay man lang ang mangutang. Basta you're spending yung utang mo ng maayos, ini-spend mo siya sa mga makabuluhan na mga bagay. Okay lang mangutang. Ini-spend mo siya sa mga bagay nakikita tayo para mabayaran yung utang. Ang masama nito, nangutang ka ng nangutang tapos wala kang ginawa, yun, kasalanan yun. Tapos ang masama nito, ang magmamana nun tayo. Tayo lahat nagmamana nun, yung utang na yun, maniwala kayo. Yung utang ni Pangulong Duterte, kahit manahin natin, okay lang. Kasi naisalba naman niya tayo nung pandemic, nakapagbigay sila ng mga social amelioration plan. Tapos may mga infra projects tayo, may subway tayo na hanggang ngayon hindi pa tapos dahil dito sa bobong presidente natin ngayon. So ayan mga bossing, okay lang mangutang kahit gaano kalaki yung utangin mo, okay lang basta una nababayaran mo at nilalagay mo doon sa mga proyekto na kapakipakinabang sa mga Pilipino at generate ng revenue para mabayaran mo. Hindi. Nangutang ka trilyon, dating 4 trillion lang yung budget, ginawa mong 7 tapos putangin na ipinamahagi mo sa lahat ng mga kawatan sa Pilipinas para hindi ka nila awayin. Kasalanan mortal yan. So kahit na ganito si Ping, may ganito siyang expose, iyan ay patunay doon sa ating haka-haka na nanakawin nila yung 2027 budget. Ayan na yun. Mga detalye nito. Sa August 27, inaasahang magsisimula ang briefing ng Development Budget Coordination Committee. Dito posibleng Paano ngayon sila magbi-briefing? Puta, busy sila sa impeachment. Yung impeachment, araw-araw yung impeachment. Sabi nga nila, baguhin na natin yung oras ng impeachment, gawin na natin sa hapon nila para hanggang gabi tayo. Paano kayo makakapag-briefing patungkol sa budget? Putangin na yan, busy kayo sa impeachment. So yung impeachment na yan, pang-distract nila yan sa mga sarili nila para pati ang tao distracted, putya pipirmahan na naman ni Bongbong yan. Sabi nga ni Bunuan, ang dami kong nakita na mga irregularidad doon sa mga nakaraang budget. Sabi din ng Malacanang, ang dami daw irregularidad. Gago, ba't pinirman mo? Bongbong, ba't mo pinirman kung madami palang irregularidad kung di ka ba naman tangat kalahati? Pinirmahan mo yung budget tas madaming irregularidad, gag ka. Jojo Hugo, ang kagandahan lang ngayon ay nahubaran talaga ang mga politikong trapo. Totoo yan, Jojo Hugo, nahubaran talaga sila. Putang ina. Pati yung mga balat nila sa mukha nahubad. Nakita natin mga buto nila, mga kulay itim pala talaga. Mal na ilahad ni Lacson ang natukoy na issue sa National Expenditure Program. Pagtitiyak naman ng senador, pananatilihin niya ang mga reforma sa proseso ng national budget. Ngayon pa nga lang din daw, Lol, dami mo alam. Ang dami mo alam, Ping. Ayusin daw niya yung reforma, putangin na nyo. Taon-taon nyo nang inaayos yan. Hindi nyo naman naayos-ayos, mga hayop kayo. Eto mga bossing, yung lumalabas ng mga balita ngayon. Yung leadership funds. Pakinggan muna natin yung balita tungkol dyan sa leadership funds. Sige, pasok. Leadership fund, yan daw yung bagong korupsyon. Yan daw yung bagong pork barrel. Sige, sino mga binanggit dyan? Si Robin, si Bongo, si Mig Zubiri. Alam nyo ba kung bakit nabanggit si Mig Zubiri dyan? Kasi alam nila si Mig Zubiri hindi yan pipirma sa impeachment ni Inday Sara. Kaya ngayon, tinitira na ni Boying Rimulya yung mga alam nilang hindi pipirma sa impeachment ni BP Sara. Sabi kasi ni Boying, wala daw ebidensya doon sa sinasabing leadership fund, walang ebidensya, pero mag-iimbestiga daw sila. Yan na. Ayan na yun yung mga ganyang salita. Mukhang wala naman ninakaw si Mig Zubiri, pero mag-iimbestiga tayo. Alam mo yung mga ganong salita? Ibig sabihin nun, putangin na mo Migs, huwag kang magkakamali. Nasa radar ka na ng ombudsman. Putya, pag nagkamali ka, hindi ka bumoto pabor sa impeachment ni BP Sara, tangina may kaso ka sigurado. Ganon yan. Sila Villanueva, sila Chis Escudero, ganyan ang ginawa nila. Para lang pumirma sila sa impeachment ni BP Sara kasi nga nanakawin nila yung 27 budget. Kailangan lahat ng tao nakafocus doon sa impeachment ni BP Sara para makuha nila yung 2027 budget. Ganun lang yun. Pork barrel. Lord, mga kapatid ha, ganyan tinawag ni Senator Ping Lacson, yung tinatawag na, panibago na naman tayong tawag sa mga fund. Leadership fund ng mga senador sa DPWH. Kaya pala, gusto niya yan ipabuwag. At may special mention pa nga raw dyan mismo yung ilang senador. All 24 senators lang naman daw. Para lang, Dati. hindi na ngayon, pwede na lang. Para lang din sa konteksto, yan yung isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa paglilitis sa flood control case Senator Bong Revilla Jr. sa San Diego. Diba si Bunoan ang nag-expose, putang ina siya ang sindikato. Siya ang magnanakaw. Sila dyan sa DPW siya magnanakaw, tapos kung sino-sino na naman sino-sino na naman dinadamay ng senador. Gago yung speaker, di mo na naman dinamay, tarantado talaga kayo ni Bongbong. Putang ina si Bongbong Marcos siya kasi speaker ang may kasalanan ng lahat ng mga yan. Sila ang pumipirma ng budget
Si speaker ang gumagawa ng budget, pinipirmahan ng presidente. Tapos putang ina kayo dyan sa DPWH, gumagawa kayo ng mga proyekto ng mga ginagawa nyong ghost. Nila binibigyan nyo ng komisyon yung mga yung mga proponents, mga hayop kayo. Tapos pakikinggan natin tong ulol na ito, sinungaling ito. Katarantaduhan yan. Bayan. Kahapon lang yan mga kapatid ha. Meron, anya, sabi ni dating Secretary Bunoan, may 24 billion, letter B, billion pesos daw inilaan sa leadership fund sa 2024 at 2025 na DPWH budget. So kung 24, parang tingko 1B, ganun. 20%. Depende, kapag ikaw daw ay committee head. O ngayon, sabi ko nga sa inyo, masama ba? Masama ba yung insertion? Masama ba yung magproyekto ang isang senador, ang isang congressman? Masama ba? Hindi masama yun. Walang masama na magproyekto ang senador, trabaho ng senador yan. Walang masama na magproyekto ang congressman, trabaho ng congressman yan. Walang masama kung mag-propose sila ng mga proyekto. Ang nagbabudget niyan, DPWH. So DPWH ang namimili kung sino ang favorite nila na mga na mga senador. Kung may paborito silang senador o congressman, ibig sabihin malaki rin ang komisyon nila doon. Yung project mo ang ipaprioritize ko pero kailangan may cut ako. Ganun ang style dyan mga bossing. Wala masama sa isang senador. Kaya nga yung sinasabi kay Risa Ontiveros na marami siyang insertion. Ba't nagagalit siya doon? Wala namang masama sa insertion kung hindi mo ninakaw yung pera. Hindi masama ang insertion kung hindi mo ninakaw yung pera. Kung yung proyekto na project mo, nung pinondohan ay talagang binusisi mo yung proyekto, tiningnan mo yung gawa kasi syempre pangalan mo yung nakalagay doon. Tapos sinigurado mo sa taong bayan na gagawin ng DPWH ng matiwasay yan, walang problema. Pero kung putang inang yan, nag-usap kayo ng DPWH at sinabi ng DPWH sa'yo, katkungin natin yung pera. Dahil ikaw ang proponent, bibigyan kita. Tapos tinanggap mo, yun ang masaklap. Wala masama sa insertion. Wala masama sa insertion, lalong-lalo na kung mapupunta talaga sa serbisyo at mapupunta talaga sa proyekto. Masama po yung insertion, kahit 5 piso lang yan, putang ina kung ninakaw mo, masama yan. Ganun yan. Ang sistema hindi raw bababa, ito na, sa 500 million pesos ang nakuha ng bawat senador o inilaan sa bawat senador. 1 billion pesos naman daw noon sa mga chairman ng major committees. Si dating Senate President Mig Zubiri daw ang may discretion o yung nakakausap nila sa hatian. Pero Yan na, si Mig Zubiri, lumutang na yung pangalan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Mig Zubiri. Masyado ka kasing traidor. Hindi mo alam na yung mga pinagsisilbihan mo ngayon, tatraidorin ka din. Tatraidorin ka niya ni Bongbong, tatraidorin ka niya mga tao dyan sa Senado. Dahil alam nila, Migs, hindi ka boboto sa impeachment ni VP Sara. Kaya ikaw ngayon pinalulutang nila yung pangalan mo para matakot ka. Mga bakla kayo pare-parehas dyan, hindi kayo handa makulong. Katulad nila Robin Padilla, nila Marcoleta, nila Atel Peter Cayetano. Ngayon, putya nilalagyan kayo ng na baka makulong kayo. Dahil dito sa mga pinagagagawa ninyo, tapos matatakot kayo. Huwag kayong magpapapressure. Kung ikaw, Mig Zubiri, alam mo wala kang ninakaw, hindi ka matatakot makulong katulad ni Jinggoy. Kung alam mo na kung ginawan ka ng kaso at makakalusot ka dahil wala ka naman ninakaw, walang ebidensya sa'yo, hindi ka matatakot makulong, Mig. Yan sinasabi ko sa inyo, kala ninyo kampi niya si Bongbong, gago. Si Pangulong Duterte nga, pinalubog yung tatay niya. Si Inday Sara nga, tinulungan sila manalo, hinahayop nila, kayo pa. Walang loyalty yung mga yan, putang ina, sabi ko nga sa inyo. Mga satanas ang angkan ng mga yan. Yung mga nananalaytay sa dugo nila, putya, biblical yan. Panahon pa ni Eva at Adan, sila na yung mga gumagawa ng kasalanan. Akala nyo naman, loyal sa inyo yung mga yan. Wala, hindi yan loyal. Akala lang ninyo yun. Lord and Johnny, dininay niya yan agad. Pakinggan natin to. Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po duman na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. May nabanggit yung pangalan si Bunoan. Bukod kay Revilla na sentro ng kanyang testimonya kahapon, nagpadala rin daw ng listahan ng mga proyekto sa Senators Robin Padilla, Bongo at Jinggoy Estrada. Ang sabi, nagpadala ng listahan ng proyekto. Itong mga senador na ito, masama ba yun? Hindi masama magpadala ng listahan ng proyekto. Siyempre may constituent ka, siyempre manliligaw ka, gusto mo yung proyekto mo, yung i-prioritize nila. Ang tanong, nangumisyon o nagnakaw bang mga ito sa mga proyekto na yan? Hindi naman nasabi ni Bunoan yun. Ang sinabi lang ni Bunoan, nagbigay sa kanya ng listahan ng mga proyekto, itong mga na ito. Pero sabi nga ni Robin Padilla dito, for later release lahat yun. Kaya nga namin kaya nga namin inililigaw kasi putya, hindi naman kami priority ng administrasyon na ito. Kaya nanliligaw kami na baka naman yung project ko naman ang gawin ninyo. Hindi man masama yun, trabaho yun ng senador Pinasasama lang nila pero hindi masama yun. Walang masama sa pagpupropose ng proyekto dahil trabaho mo yun bilang senador. Pag wala kang proyekto na ipinropose, puta, hindi ka nagtrabaho. Ibig sabihin, nagpalaki ka lang ng betlog mo dyan sa Senado. Ganun yun. Ganun yun mga bossing. Sige, diretso. At no comment pa si Estrada na nakakulong sa Estrada. Alam si Bunoan, bukod kay Revilla na sentro ng kanyang testimonya kahapon, nagpadala rin daw ng listahan ng mga proyekto sa Senators Robin Padilla, Bongo at Jinggoy Estrada. Ipinadaan daw nila to kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero may balat dyan ngayon si Padilla at Go. At no comment pa si Estrada na nakakulong sa kasong plunder.
siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for late release. Meron silang proyekto pero for later release. Lahat ng mga minority senators, walang budget yun for later release. Oo. Ganun yun. May mga listahan sila ng mga proyekto, normal yun. Kaya ka nga kaya ka nga may mga constituent. Siyempre, anong request sa'yo ng constituent mo? Tulay. Ito tulay. Gawa ng tulay yan. Anong gusto mo? Basketball court. Gawa ng basketball court yan. Ang tanong, pupondohan ba yun ng gobyerno? Yun ang tanong doon. Pwede ka magproyekto ng 1 milyon na proyekto hanggat gusto mo. Ang tanong doon, pupondohan ba yun ng gobyerno? Kung mas marami kang proyekto na inilatag, ibig sabihin mas marami kang gustong magawa sa termino mo. Ang tanong is, pupunduhan ba yun ng gobyerno? Parang yung 10,000 ayuda ni Cayetano. Inano niya yun, inilatag niya yung 10,000 ayuda bawat pamilya. Anong ginawa ng administrasyon? Inekis yun. Hindi, wala tayong pera. Proposal ko yun, hindi natuloy. Bakit? Kasi hindi pinirmahan. Hindi ibig sabihin nun na nakawin ko yung pera na yun. Para yun sa inyo Umayaw ang presidente. Yun ang problema. Walang 10K dahil inayawan ng presidente. Plain and simple. So yung mga project ni Robin, halimbawa sa 100 tulay yan, nagawa? Hindi. Kasi hindi siya lab ng gobyerno. Nakapagserbisyo siya sa kanyang sa kanyang constituent. Kasi meron naman siyang mga proposed na mga proyekto. Ang problema, hindi nga lang binadgetan. Ganun yan. Ang problema, ikaw senador ka, kakampi ka ng gobyerno, may budget ka nga. Lahat ng proyekto mo sinunod, puta ninakaw nyo naman. Patay tayo dyan. Doon tayo madadali. Actually, sabi naman ni Senator Lacson, hindi naman daw illegal yung leadership fund, pero improper, Lord. Hindi raw dapat. Kumbaga, nakokontrol ng sino mang mambabatas yung budget. Kasi nga, sabi niya, hindi daw illegal yung, leadership fund. Improper. Putangin na, alam mo ang illegal na ginawa mo? Ping Lacson, yung liquidation by certification na batas mo. Kaya hindi nagli-liquidate itong mga congressman at pati itong mga senador dahil dun sa liquidation by certification. Hinahanap nila yung mga liquidation ni Inday Sara pero hindi sila nagli-liquidate ng kanilang mga pera, yung MOOE nila. Yung mga ganun nila, hindi nila nililiquidate. Certificate lang ini-issue nila tapos absuelto na sila kagad. Ikaw may gawa nun Inaabuso nga yung MOOE, hindi nyo ayusin. ng taong bayan. Kung meron daw gustong pondohan, dapat bukas yan sa publiko at hindi tinatago. Hindi yung parang nag-usap lang yung mababatas at yung head of agency, which has been happening for the past years. Example, yung sa mga hearing sa budget ng Kamara at Senado, doon daw dapat yan idaan. Kasi kung hindi, baka raw maging mas malala pa yan sa pork barrel, sabi ni Senator Lacson. Etong muli, ang kanyang sinabi. Kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin natin, ito yung descendant ng pork barrel. Of course pa, kasi ang pork barrel... In fairness dito kay Ping, ayaw talaga niya ng pork barrel. Gusto niyan semento. Rizalin Seran. Diyan sa Saudi Arabia, Boss Dada, pang caramel java chip frappuccino, sana all. Thank you very much. Pang Starbucks. Salamat ito na. Tinira ko na. Galing sa Pinta Kape. Utang ina, hindi naman natin sponsor to. Binanggit mo pa, Boss Dada, walang hiya na yan, pinagbayad ka Ito na yun sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandun na nakialam na yung mga congressmen because ito opera niya ng mga allocable. Wala naman daw leadership fund sa budget ngayong taon at wala rin daw hinihingi ganyan next year, sabi ng palasyo. Pero wala rin daw alam sa nangyaring leadership fund. Walang alam daw sa leadership fund si Bongbong, hindi kasi siya leader. Ulul, tangina na lang, lahat na lang, di mo alam. Bongbong, lahat hindi mo alam, wala kang alam sa lahat, walang hiya ka. Ikaw ang presidenteng walang nagawa at walang alam at walang makaalam-alam sa nangyayari sa Pilipinas. Ang ehekutibo. Sinuguro rin ni Senate Finance Committee Chair JB Ejercito na walang makakalusot na ng mga leadership fund kapag dumaan na sa Senado ang panukalang 2027 budget. Ang DPWH at wala silang ganitong klaseng mga fund. No leadership fund under 2027 budget. Kung alam ng Pangulo, hindi yan. Pero, Ulul! Alam ng Pangulo, putangin na ninyo. Generation X, EGR, mabuhay ka, Boss D, watching from Bahrain, from Lanzones at Durian, sarap naman. Pang Lanzones at sige, bibili ko yung mamaya. Bibili tsaka suha, masarap yung suha walang hiya kayo, sasabihin nyo na naman, wala, putangin na ikaw ang pumirma ng budget ng 2025, ang daming katarantaduhan doon. Binasa ko, bawat pahina, putangin yan, pagdating, puro pagnanakaw, tapos nung siningil siya. Ba't mo pinirmahan? Ako lang pumirma, pero hindi ako nagnakaw. Ulol, style nyo bulok. as far as we are concerned, walang mangyayaring leadership fund. No? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win, nung siya financier, wala daw siyang ganun. So hindi na maulit yun. Alam mo, Lord Johnny, krusada natin talaga magpaliwanag sa taong bayan to. Kasi ang hirap pag wala tayong pakialam sa proseso kung paano hinuhulma yung budget, di ba? Kung sabi ni Senator Ping, nothing wrong, hindi illegal ang what do you call the funds? Leadership fund.
What is so wrong about it? Kasi, sana kayanin ko to in a very simple way. Isang beses lang dapat pwedeng pakialaman or impluwensyahan ng mambabatas ang budget natin taon-taon. Yan ay kapag, di ba inumpisahan yan hulmahin ng Malacanang, ng Ekotibo. Bababayan sa Kamara at Pag hinulma na yan ng Malacanang, papunta na yan sa bulsa nila. Pag sinimulan ng hulmahin yan ng mga congressman, papunta na yan sa mga bangko nila. Pag hinulma na yan ng Senado, papunta na yan sa mga babae ng mga tulpo. Papunta na yan sa tip. Ganun lang yan. Pag hinulma na nila yan, papunta na yan sa mga mga dami account nila. Papunta sa mga kabit, mga Louis Vuitton, mga Rolex, na mga hayop na yan. Style nyo bulok, tangina ninyo. Puro kayo mga mukhang pera, mga unggoy. Mga kawatan, mga unggoy kayo. Putang ina, busog na kayo sa pera. Gusto nyo pa, pag basta may pera kayo nakita, sa inyo pa rin. Kahit hindi naman sa inyo pa rin, mga hayop kayo. Ray Candia, paano magpakulay? May 2 chances of winning. Meron sa GCash, meron din dito meron din dyan sa may chat, yung may kahon na ganyan na may letter S, itodo mo sa kanan. Sabi nito, grabe na talaga nangyayari sa bansa. Kahit anong salita ang sabihin mo, huwag kayong mag-alala. Bababuyin natin sila. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakalusot sa atin. Hanggang 2028, putang ina, babanatan natin yung mga yan, walang patid. Kahit may sakit tayo, banat lang ng banat. Hindi sila makakalusot sa atin. Mas maganda kasi na akala nila, di ba, nagsisinungaling sila. Akala nila, naniniwala yung taong bayan, tapos biglang maririnig nila si Boss Dada. Putang ina. Ang hirap talaga magsinungaling ngayon pag may ganitong mga tao, yung binibisto yung kasinungalingan mo. Mahirap yon sa isang sinungaling na ibinibisto mo yung kasinungalingan nila, napakahirap nun. Sa isang sindikato, pag binisto mo yung operation nila, napakahirap nun. Kaya pahirapan natin sila. Huwag natin pabayaan na makapagnakaw sila ng ganun-ganun na lang. O ibibisto natin sila dito, hindi ba classic 9019? Senado. And then pag nakita nila na, uy, kulang ng budget ng DOH, dagdagan natin. Uy, sobra naman ng budget ng ahensya to, bawasan natin. Doon lang sila pwedeng makialam. Pero what's so wrong with Leadership Fund is, hinuhulma pa lang daw ng executive, nakikialam na yung mga mambabata. So kumbaga, Johnny and Lord, twice silang nakikialam. Bakit hindi yung mga mambabatas ang pinatatanggal natin sa pwesto? Bakit si Inday Sara? Sila naman pala yung kawatan. Bakit kayo News 5? Bakit kayo TV5? Puta, puro si Inday Sara ang sinasabi nyo magnanakaw. Magnanakaw pala mga congressman, presidente, tsaka senador. Putang ina ninyo. Bakit si Inday Sara lagi nasa balita nyo? Mga hayop kayo. Yun, alam nyo naman pala na ninanakaw ng mga congressman, mga presidente at ng senador yung pera ng taong bayan. Hindi naman vice president ang nagnanakaw. Gago ka pala eh. Ha? Loko-loko ka pala eh. Di ba classic 9019 dyan sa London? Hayop pala kayo eh. Tanginan nyo mga mainstream media kayo talaga. Wala kayong mga silbi. Which is so wrong. Baka yan ang pagkakaintindi na sila, the Congress has the power of the purse. Yun nga, sobra namang powerful. Pwedeng once lang namang makialam. Ba't naman twice? Pero kanina pinapaliwanag ni dating Senate President Mick Zubiri, sinasabi niya na ang term na ginagamit niya ay amendment. Yes. Wala naman daw masama sa amendments, ulit-ulit yan, which is dati gamit yan insertion. Medyo pangit na pakinggan kasi yun. Pero true wala talagang masama. Wala masama kasi yun talaga inaasahan, lalo na yung mga proyekto na inaasahan ng mga constituents. Correct. Kasi kunwari si Johnny, congressman siya, kailangan sa kanila ng, kunyari lang naman, proyekto ng dagdag ng mga clinics. So ikaw, ilalaban mo talaga na, uy, dagdagan mo naman yung distrito ko ng ganito kasi ito yung pangailangan ko. So amendment na yun. So nag-insert ka na doon, which is not bad ka talaga. Pero umaangal yung ilang minority senators kasi sabi nila. Salamat, Cherry Vlog. Mabuhay ka dyan sa Amerika, mabuhay. Lalo na isa sabi niya, 3 years na raw sila na hindi binibigyan ng funds. Walang release sa kanila, sila nga rin parang kawawa daw sila dito. Yun nga, may mga hirit na ganyan. At isa pang mali, kasi alam ko kung saan hirit dito ni Johnny. Isa pang mali, Johnny. Sige lang, Smea. Pag naglagay ka ng budget na hindi naman nagawan mo ito. Which is goals. Yes. Since you mentioned yan, goals and budget na, di ba? So ano na ba? Magkakaroon ba ng budget ang flood control projects next year? And if magkakaroon man, di ba, paano masisigurado sa sambayanan na hindi mauulit tong ghost project? Hindi masisigurado. Ang gandang dyan si Bongbong. Oo. Paano masisigurado na hindi daw nanakawin yung pera sa mga flood control kung magkakaroon ng mga budget sa flood control? Hanggat nandiyan yung mga Marcos, walang kasiguraduhan sa pera ng taong bayan na nakawin nila. Utang nga nila, 203 billion, hindi nila binabayaran. Lahat ng pera sa mundo kanila. Putangin na ganyan ang ugali ng mga yan. Sabi ko nga sa inyo, si Lupin III, ginawa yung istorya na yan dahil kay Bongbong. Oo. Ginawa ang istorya ng mga yan, yung mga Marcos na yan. Putsang ina. Lahat ng magnanakaw, mga istorya ng mga pagnanakaw, heist, money heist dito sa Pilipinas, putsang ina yan. Ang inspirasyon nila mga Marcos. Ganun yun. Oh, so paano tayo makakasigurado na hindi mananakaw pera ng taong bayan? Hanggat nandiyan yan sa posisyon, hindi mahihinto sa pagnanakaw mga yan. Oh, kaya ang mahihinto lang pagnanakaw sa 2028 pag hindi na nanalo ang mga hayop na yan. Kung magkakaroon ng eleksyon, may manalo ibang presidente, matino, mga Duterte, ganyan. Ibig sabihin, hindi na magkakaroon ng pagnanakaw. O halimbawa, si Pastor maging senador. O si Pastor maging vice president. President, wow! O, sigurado tayo, wala nang pagnanakaw niyan dahil maganda ang vision nila sa Pilipinas, mahal nila Pilipinas. Pero kung ang mga mananalo, mga congressman, senador, presidente, mahal pa rin nila yung pamilya nila, pera ng pamilya nila, ekonomiya nila. Walang mangyayari sa bayang Pilipinas hanggang di tayo magkakaroon ng leader na kasing katulad ng mga Duterte. Madam Sean, Pangdurian, salamat naman dyan sa Pangdurian ha. Kulang yan. Kulang yan, mahal ng durian kaya. 300 ang isang 300 isang buo eh. Kulang yan.
Thank you very much, mabuhay. At maging palpak. Very Sagot bad. si JVRC to. Ano? Di ba? Ano? Hindi porque titigil na daw. Very bad point. Correct. Meron, Johnny, kahit pa naging controversial na sobra yung flood control, meron pa rin for next year. Pero ang sabi nila, kukumpletuhin na lang kung ano yung mga hindi natapos na flood control projects. Pero no more new flood control projects. Paano masisiguro kung kailangan magbantay yung mga ahensya. Dapat kasi naman, binabantayan naman talaga yung construction. Hindi pag nabigay mo yung pera, para ka na nagtapo na lang sa hangin. Mababa lang. O di sana kayo, media, binabantayan nyo. Putangin na nyo, si Inday Sara lang binabantayan nyo. Impeachment ni Inday, gago kayo. Bumaba sa Ilocos, hindi nyo nga binabalita eh. Tangin na nyo. Kami na nga lang nagbabalita para malaman ng taong bayan na ganito kabulok ang Pilipinas, mga walang hiya kayo, mainstream media kayo eh. 105 billion lang. Grabe. Oo. Tax natin. Pero naaawa ako doon sa mga senador na 500 billion lang natanggap. Paano kaya nila mabubuhay ang pamilya nila? Nawa ka, paano ka sabi? Oh, kawawa naman, yung mga tulpo, paano kaya sila makakapag-tip pag ganyan lang kaliit yung budget nila? Ipaliwanag doon, diba? August, ghost man. Yung baka maraming ghost man. Yo, ganun na lang eh, no? Ah, ayan. Hayop na yan. O, diba? Ganyan ang kahayupan sa Pilipinas ngayon. Oh. Diba? Ganyan ang mga kahayupan dito ngayon. Kaya enjoy! Oh, happy weekend everyone. Happy Kadayawan Festival. Happy Sunday. Kapag sinipag tayo mamaya kasi manonood tayo ng magla-live tayo doon sa sa Facebook. Doon sa Kadayawan para mapanood ninyo yung mga indak-indak ha. Oh, mabuhay kayong lahat, mabuhay tayong lahat. Oh, kahit ganito kagulong Pilipinas, laban lang tayo, hindi tayo hinto. Kahit sakit, pilay, pigsa, kulani, lahat ng sakit, kahit na nung dumapo sa atin, hindi tayo hinto sa pagbatikos dito sa mga demonyo sa gobyerno. Makaasa kayo na pagkabanateros. So, patas na balita lang. Patas? Patas para sa bayang Pilipinas. Patas para sa bayang Pilipinas. Hindi patas para sa mga politikong mga tanga. Patas para sa bayang Pilipinas ha. Mabuhay. God bless us all. Kita-kita tayo sa susunod na vlog ha. I-upload ko to as video. I-like, i-share ninyo para makarating sa kinauukulan. Mabuhay. Kita-kita tayo ulit. Maraming salamat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa